Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1826. Ang mga matatanda ng pamilya Donnelly ay puno ng galit sa sandaling ito. Sa isang sulyap lamang sa pulang halberd, naunawaan na nila ang krisis at kahalagahan ng usapin. Mabilis, ipaalam sa Patriarch at Fourth Master. Ang pangalawang tiyuhin ni Sterling, si Shaw Donnelly, ay sabik na nagutos sa mga nasasakupan sa paligid niya sa sandaling ito. Oo, hindi nagtagal, umatras ang nasasakupan at tumakbo palabas sa likod ng pinto. Ang Patriarch ay nag-iisa sa Memorial Hall sa loob ng isang linggo. Wala rin sa manor ang pang-apat na master. Para sa isang tao na pumili ng isang away sa kanilang tahanan sa sandaling ito na may ganitong hindi pangkaraniwang paraan, tiyak na nabigla ang maraming tao sa Donnelly Manor. Pinagmasdan ni Shaw ang subordinate na umalis bago siya tumutok sa gumuhong tower gate na daan-daang metro ang layo. Doon, dahan-daang lumapit ang isang figure na parang nakasuot ng pulang gintong baluti. Sa bawat hakbang ng tao, ang mabigat na armadong mga gwardya na may mga baril sa kanyang harapan ay uurong. Nararamdaman ng lahat ang napakalaking hangarin ng pagpatay na nagmumula sa napakagandang figurang iyon. Sino ka? Bakit mo sinira ang tower gate ng Donnelly Manor? Si Shaw ay nakatayo sa likod ng daan-daang mga gwardya, ang kanyang mukha ay puno ng nakakatakot na kadiliman habang siya ay umuungal. Tumayo si Fennel at nakataas ang kilay. 100 metro ang layo niya kay Shaw. Manam a wicked sneer on his mature and handsome face, he stared at Shaw with eyes full of biting chills. Sumagot siya, Fennel Lay. Hindi malakas ang boses niya, pero parang bambang sumabog sa tenga ng lahat. Fennel Lay. Napakunot noo si Shaw nang maging tense ang mukha niya. Sabi niya, hindi kita kilala. Hindi ka na-provoke ng pamilya ko, Donnelly. Bakit ka ba nagkakaganito? Hindi mo ba alam na ang Hampton ay teritoryo ng pamilya Donnelly? Humalaklak si Fennel at sinabing, ang pamilyang Donnelly ay may utang na buhay sa akin. Isang buhay. Nagdilim ang mukha ni Shaw habang idinagdag, binata, hindi ko alam kung kailan nabuo ang sama ng loob sa iyo ng aking pamilyang Donnelly, sa palagay ko ay maaari tayong umupo at pag-usapan ito. Naniniwala akong hindi ordinaryong tao ang isang tulad mo. Ang aking pamilyang Donnelly ay kulang din sa talentong tulad mo. Bakit hindi ka sumuko sa aking pamilyang Donnelly at magtrabaho para sa amin upang may bahagi natin ang mundong ito sa darating? Hehe, ngumisi si Fennel habang umiling-iling at sinabing, napakapagpanggap at walang hiya pa rin ang pamilyang Donnelly. Pagkasabi noon, ang kanyang malamig na mga mata ay dumaan sa grupo ng mga tao habang sumisigaw siya, ngayon, nire-resolbo ko ang loob ko sa pamilya Donnelly. Yung mga ayaw mamatay, lumayas ka. Ang mga salitang ito ay parang kulog na bumagsak ng malakas at sumabog sa tainga ng maraming gwardya. Gayunpaman, walang umatras. Ngumisi si Shaw at sinabing, binata, ito ang pamilyang Donnelly at sila ang ating mga Death Warrior. Hindi sila atras sa ilang salita mula sa iyo. Pagkatapos, sinulyapan ni Shaw ang pulang halberd na may halong pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, at saka, sa tingin mo, karapat-dapat ka bang hamanin ang pamilya Donnelly gamit itong mababang halberd mo? Tingnan mong mabuti, nasa harap mo ang mga elite death warrior ng pamilya Donnelly. Lahat sila ay armado ng baril. Kung ayaw mong matabyunan ng bala mamaya, lumuhad ka kaagad at gantihan kami sa pagsira sa tore at tarangkahan. Magiging mapagbigay ako at babaliin ko lang ang mga braso mo bago ka bitawan. Ano sa tingin mo? Kabanata 1827. Tumawa si Shaw Donnelly habang nakatayo ang mga kamay sa likod. Mayroon siyang daan-daang mga mandirigma ng pamilya Donnelly na nakatayo sa harap nila, na may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Paanong hindi nila maibaba ang isang binata na may lamang halberd sa kamay? At saka, bakit may nagdadala ng ganoong bagay sa panahong ito? Ito ba ay isang martial arts tournament? Talagang katawa-tawa. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ngumiti si Fennel at itinaas ang kanyang banda. Ang pulang halberd na nakasubsob sa lupa ay buzz at bummed. Nanginginig ang katawan ng halberd. Tapos, whoosh! Ang pulang halberd ay bumangon mula sa lupa,
umikot sa gitna ng hangin na may mga pulang guhit ng liwanag, at bumalik sa banda ni Fennel. Swish! Inihagis ni Fennel ang pulang halberd sa kanyang kamay at lumikha ng mga pulang guhit ng liwanag. Itinutok niya ang ulo ng halberd kay Sean na nakatayo sa likod ng mga tao 100 metro ang layo at malamig na sinabi, kung gayon lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Natigilan si Shaw. Nang makita ang ulo ng halberd na nakaturo sa kanya na may nakasisilaw na pulang ilaw, galit na galit siya. Itinuro niya sa malayo at sumigaw, ibaba mo siya. Kaagad, 12 ng armadong gwardya ang biglang sumugod papunta kay Fennel. Nanlamig ang sulok ng mga mata ni Fennel. Iniyuko niya ang kanyang mga binti at ibinaba ang kanyang katawan, na bumubuo ng momentum. Tapos, bigla siyang naapakan sa lupa. Boom! Nabasag ang lupa at bumaril si Fennel na parang bulalakaw. Marahas niyang winalis ang pulang halberd sa kanyang kamay at umilo ang pulang ilaw. Ang 12 ng mga gwardya na sumugod sa kanya ay tinangay na parang hangin ng taglagas na tinangay ang lahat ng mga nalaglag na dahon. Kumalabog ang puso ni Sean nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. Ang kanyang pangunawa sa mundo ay nabaligtad. Siya ay umungal, shoot to kill. Kaagad, mahigit 12 gwardya ang nagtaas ng kanilang mga baril, hinayla ang mga gatilyo, at pinaputukan si Fennel na sumusugod ng nakababa ang katawan. Daga-tat-tat, bumusina ang mga busel habang umuulan ng bala sa Fennel. Kung ang target ay isang ordinaryong tao, siya ay puno ng bala ngayon. Gayunpaman, sa linya ng paningin ng lahat, ang figure ni Fennel ay nagbago sa isang anino at nawala sa manipis na hangin. Tumingin ka, sa oras na nag-react sila, alam nilang tumalon na sa ere si Fennel. Ang kanyang braso ay umindayog ng mataas kasama ang pulang halberd sa kanyang banda, na tila isang hiyubog na busog. Pinatay niya ang 12 ng mga gwardya na armado ng mga baril. Mamatay. Isang dagandong mula sa isang ligaw na lobo ang bumaba mula sa langit na hindi magaganap na layuning pumatay. Ang mga pulang guhit ng liwanag ay nagdala ng nakakatalam na dagandong ng isang dragon. Bang! Nabasag ang halberd sa lupa at lumipad sa ere ang 12 gwardya na armado ng baril dahil sa epekto ng pagsabog. Bumagsak sila sa lupa at walang malay. Isang malaking bitin sa kalahating metro ang lapad na lumitaw sa lupa na umaabot hanggang sa paa ni Shaw. Sa sobrang takot ni Shaw ay napatras siya ng ilang hakbang bago pinatatag ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, natulala na siya. Sa pagtingin kay Fennel na nakikipaglaban sa mga Death Warrior ng pamilyang Donnelly, naramdaman niyang lumiko ang kanyang pananaw sa mundo. Isa ba siyang ordinaryong tao? Sa pamamagitan lamang ng mahabang halberd, nag-iisa siyang lumalaban sa 12 ng mga Death Warrior na may hawak ng baril. Maaari ba siyang mas mabilis kaysa sa isang bala? Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Hindi, may isa pang paliwanag. Galing siya sa lugar na iyon, parang pang-apat na master. Ang nonagon, ang pinto. Sa isang iglap, naunawaan ni Shaw na tiyak na hindi ordinaryong tao ang binatang ito. Ang pang-apat na master lang ang makakalaban ng ganyang tao. Kasuhan mo siya. Dapat natin siyang ipagpaliban hanggang sa dumating ang ika-4 na master. Napaungol si Shaw. Daan-daang gwardya ang nakarinig ng utos at sumugod sila sa Fennel. Sa loob ng buong Donnelly Manor, umalangaw ang mga putok ng baril. Tumalon sa hangin si Fennel na parang hindi naapektuhan ng gravity at winalis ang pulang halberd sa kamay niya. Kabanata 1828, swoosh! Bumagsak sa lupa ang isang buong kumpol ng mga gwardya, lahat ay natagos ng nangingibabaw na aura ng halberd. Namatay sila on the spot. Pagkatapos, bumagsak si Fennel sa lupa at tinapakan ng husto ang kanyang mga paa gamit ang halberd sa kanyang kamay, parang isang matalim na palaso ang ipinutok niya papunta sa 12 ng mga gwardya na nakapalibot sa kanya. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Halos 100 gwardya ang bumagsak sa lupa. Halos kalahati ng Donnelly Manor ay nawasak ng nangingibabaw na aura ng pulang halberd sa kamay ni Fennel. Sa sumunod na segundo, nakita ng lahat si Fennel na nakatayong patayo. Hinawakan niya ang pulang halberd na tumutulo ng dugo. Siya ay puno ng isang mamamatay tao na aura. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng mahinang pulang kinang sa sandaling ito na parang solidong baluti. Walang nang ahas na harapin siya. Walang nang ahas na humakbang papalapit. Ang Horus ay parang Grim Reaper. Ang kanyang nagngangalit na hangarin sa pagpatay ay umabot sa kanila.
Gamit ang halberd, para siyang uhaw sa dugo na Diyos ng digmaan habang nilalakad papunta kay Shaw. Ang ulo ng halberd ay gumuhit ng isang pulang guhit sa lupa, na sinamahan ng nakakatalam na dagandong ng isang dragon. Sa likuran niya, ang kalahati ng langit ay naging magulo. Nagsimulang dumagsa ang malalaking maitim na ulap habang umaakyat sila sa itaas ng Donley Manor. Siya lamang ang nag-trigger ng isang hindi makamundong kababalaghan. Kung lumabas ang balita tungkol dito, o kung makita ito ng mga karaniwang tao, babagsak ang kanilang pananaw sa mundo. Zing! Ang mahabang halberd ay tumawid ng paalang, ang matulis nitong pulang ulo ay nakaturo kay Shaw na nakatayo mahigit 10 metro ang layo. Napaawang ang sulok ng bibig ni Fennel habang nanunuya ng masama. Sa tingin mo paano ka mamamatay? Napapaligiran ng husto ang horrors ng mga armadong Death Warrior ng pamilyang Donley. Sa ganoong sitwasyon, mahinahon pa rin siyang nakangiti kay Shaw. Si Shaw ay nasa matinding gulat ngayon. Mariin niyang ikinuyom ang kamao at tumingin kay Fennel na 12 metro lang ang layo sa kanya. Siya ay umungal, napakayabang. Kahit may kakayahan ka, ito ang pamilya Donley. Ibaba mo ang lalaking ito kahit anong mangyari. Patay o buhay. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga Death Warrior na nakapaligid kay Fennel ay nagtaas ng kanilang mga baril at tinutukan si Fennel. Kahit na ang taong ito ay si Superman, hindi niya matatakasan ang kamatayan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang malakas na sigaw sa buong Donley Manor. Tumigil ka, bumaba ka. Sinundan ng lahat ang boses at nakita si Spencer na lumitaw na may malungkot na mukha. Nasa likod niya ang mga kamay niya habang naglalakad siya pasulong. Master Spencer, nagmamadaling tumakbo si Shaw na may ngiti sa labi. Mabilis ding gumawa ng paraan ang mga Death Warrior ng pamilya Donley para salubungin ang pagdating ni Spencer. Lumapit si Spencer kay Fennel nang may lamig sa kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ko inaasahan na hahabulin mo ako dito." Tumingin si Fennel kay Spencer, kumikibot ang mga sulok ng kanyang bibig habang nakangiting sinabi, "Dugo ay dapat bayaran ng dugo, iyon lang." Sumimangot si Spencer at same time na nagtanong, "Sigurado ka bang gusto mong lumaban?" "Ano sa tingin mo?" tanong ni Fennel. Tumanggaw si Spencer at sinabing, "Umalis kayong lahat. This is none of your business at hindi ka rin pwedeng makialam." Nang marinig ito, nabalisa si Shaw at napabulalas, "Master Spencer, hindi mo dapat. Tumayo ka." Galit na sigaw ni Spencer na hindi man lang tumitingin kay Shaw. Ang matalim niyang tingin ay nakatuon lamang kay Fennel. Nanginginig si Shaw nang mabilis siyang umatras at sumigaw, umurong lahat. Peter Patter. Agad na umatras ang daan-daang gwardya, iniwan ang maliit na plaza sa harap ng Donley Manor kay Spencer at Fennel. Tumingin si Spencer kay Fennel at sinabing, "Ang sitwasyon noon. Napilitan ang aking pamilyang si Donley na gawin ito. Bakit hindi mo kayang bitawan? Hayaan mo na." Ngumisi si Fennel at sinabing, "Hindi kaya sa iyong paningin, ang buhay ng kapatid ko ay hindi karapat-dapat na banggitin." Kabanata 1829. Nang marinig iyon, sumimangot si Spencer at sinabing, "Maaari kitang bigyan ng anumang kabayaran. Kung mag-aaway kami, tiyak na magdudulot ito ng malaking epekto, na siyang pinakamasamang sitwasyon para sa aming dalawa. Kapag nangyari iyon, lahat ng puwersa ay mamagitan. Dapat mo bang sirain ang balanse na napanatili ng napakahirap sa nakalipas na ilang dekada?" Humalaklak si Fennel at sinabing, "Spencer Donley, nandito ako ngayon para kunin ang buhay mo. Sa nakikita mong ayaw mong lumaban, baka nawala na ang iyong kingly aura." Kumunat ang noo ni Spencer at umiling. Sabi niya sabay buntong hininga, "Mag-away tayo, kung ganoon." Sa sinabi nito, ang aura ni Spencer ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Isang hindi magagapi na aura ang sumabog na parang matalim na espada na nakatatak sa loob ng maraming taon. Bigla itong kumawala sa kanyang kaluban at pumailang lang sa langit. Biglang napuno ng buzz ang lupain. Sa isang iglap, sa loob ng 10 milyang radius na bomb alot sa bahagi ng gitnang lungsod ng Hampton, lahat ng bagay na metal ay nagsimulang umugang. Ang mga dahon sa bakuran ay biglang naging lubhang matutulis na parang mga espada na naghihintay na mabuking. Lahat ng bagay ay maaaring gawing espada. Ang aura ni Spencer ay nakakagulat na katulad ng kay Fennel. Dalawang magkaibang bug zone ng enerhiya ang nagngangalit sa maliit na plaza ng Donley Manor.
Hindi na kayanan ng grabo sa lupa ang tindi at nanginginig na lumutang sa hangin. Kumunat ang noo ni Fennel at tumingin kay Spencer sa patuloy na pagtaas ng aura. Ngumiti siya at sinabi, kaya ikaw ang Sword King sa ika-4 na zone noon. Walang pakialam ang mukha ni Spencer habang nanatiling nakatayo habang nasa likod ang mga kamay hindi maarak ang kanyang mga kilo. Tahimik niyang tinitigan si Fennel at sinabing, Fennel, matagal nang natapos ang nangyari noon. Bakit hindi mo kayang bitawan? Kailangan bang may mamatay para alisin ang puot noon? Hahaha, ngumisi si Fennel at sinabing, ang pinakaayaw ko ay ang pagkukunwari mo. Kung hindi lang ito sinasadya ng pamilyang Donley, hindi sana namatay ang kapatid ko ng ganito kalungkot. Paano ko ito hahayaan? Ang pakikipaglaban ko sa iyo ngayon ay unang hakbang pa lamang sa aking paghihiganti sa mga taong iyon. Natahimik si Spencer na may lamig ng isang silver sword sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang kanyang kanang kamay, umiling, at sinabing, mukhang hindi maiiwasan ang labanang ito sa pagitan natin. Pagkasabi nun ay tumaas ang kilay ni Spencer at biglang tumaas ang aura niya. Ang kanyang buong katawan ay lumundag habang siya ay sumisigaw ng galit, espada, lumapit ka sa akin. Buzz, sa loob ng 100 metro sa paligid ng Spencer, ang lahat ng bagay na metal ay nanginginig sa sandaling ito, kumalat at kumalas. Kasabay nito, sa loob ng Memorial Hall ng pamilya Donley. May isang sinaunang kahon sa ibabaw ng mataas na altar na inukitan ng mga hindi kilalang Ron. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang mahabang kahon. Isang kalawang na longsword sa loob ang nagbuga ng matinis na sigaw at lumipad palabas na may kasamang whoosh. Sa Memorial Hall, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaluhod sa isang unan na may nakatiklop na mga banda. Sa sandaling ito, nakikita niya ang kanyang mga mata at sinipat ang nakabukas na kahon. Walang magawa siyang bumantong hininga at sinabi sa mga memorial plaque ng mga ninuno ng pamilya Donley. Kung ano ang mangyayari, magiging. Sa kanyang likuran, ang nasasakupan mula kanina ay humihingal na sumugod sa sandaling ito at sumigaw, Patriarch, may nangyari. May humahamon sa pamilya Donley. Bumangon si Sterling Donley at humimik bilang tugon. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pintuan ng Memorial Hall. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa malawak na langit sa itaas. Sa sandaling ito, ang kalangitan sa ibabaw ng Hampton ay napuno ng madilim na ulap at dumadagandong na mga kulog. Ang ikinagulat ng mga tao ng Hampton ay ang dalawang malalaking espada ay biglang lumitaw sa langit sa isang punto. Ang mga kalye at eskinita ng Hampton ay napuno ng mga taong nakatingala sa langit, na nakaturo sa dalawang malalaking espada na nakasabit doon. Sila ay may iba't ibang kulay at hugis. Lahat ng uri ng may ingay na talakayan ay maririnig. Banal na She *T. Ano ba yan? Isang mirage. 3D projection ba ito? Mukhang galing ito sa manor ng pamilya Donley. Kabanata 1830. Maraming tao ang tumangala sa langit na may mga telepono sa kanilang mga kamay, galit na kumukuha ng mga larawan upang i-post ang mga ito sa internet. Wow! Tingnan mo! Ang dalawang espadang nakasabit sa langit ay mukhang napakahusay at kahanga-hanga. Natural na nakita ni Sterling ang dalawang espada sa hangin. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang sinasabi sa mayordomo sa tabi niya, itigil ang balita, ilabas ang lahat ng komunikasyon sa internet, at pigilan ang anumang impormasyon na lumabas. Kasabay nito, magpadala ng mga tauhan para ipaalam sa media at mga istasyon ng TV na ito ay isang 3D projection na inihanda para sa isang pelikula. Oo, Patriarch, natanggap ng mayordomo sa tabi ni Sterling ang utos at agad itong pinuntahan. Tiningnan ni Sterling ang dalawang espada na nakabitin sa hangin. Pareho silang mahigit 10 metro ang laki. Ang isa rito ay kumikinang na may pulang kinang at may mga pulang dragon na pinalamutian. Mayroon ding tumitili na 3 ulo na griffon sa hilt. Ang espada ay puno ng galit na galit. Bagamat may mga bitin sa katawan ng espada, hindi nito nabawasan ang mabigat na hangin nito. Ang isa pang espada ay kulay ng bakal na may 4 na maliliit na espada na nakapalibot sa talam. Ang hawakan ay napapaligiran ng matutulis na mga kuko na nakabukas. Ang espadang ito, gayunpaman, ay mukhang medyo luma at nabugbog. Sa ilang mga check sa katawan, tila ito ay pira-piraso anumang oras.
Ang dalawang espada ay nasuspend ng mataas sa himpapawid at bumuo ng dalawang special force field habang sila ay nakaharap sa isa't isa. Mataimtim ang mga mata ni Sterling habang bumubulong, ang espada ni Damocles, ang espada ng pagkahari. Ito ang simbolo ng mga hari ng mga disipulo. Ang bawat isa na itinalaga bilang hari ay nakakuha ng kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan mula sa likod ng pintuan. Kapag nailabas na nila ang kanilang kakayahan na lampasan ang mga makamundong hangganan, ipapatawag nila ang kani-kanilang Sword of Damocles, na tinatawag ding Sword of Kingship. Ang mga hari ng mga disipolo ay hindi ordinaryong tao. Sila ay tiyak na hindi matukoy sa pamamagitan ng normal na paraan. Ang kanilang lakas at koneksyon sa pinto ay magiging proporsyonal sa pagiging komplikado ng mga brainwaves. Kapag sila ay naging isang alagad, ang kanilang pisikal na lakas at katalinuhan ay bubuo sa pinakamataas. Sila ay magiging mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao sa lahat ng aspeto. Kung tungkol sa hari ng mga alagad, sila ay isang pag-iral na higit sa mga alagad. Ito ang dahilan kung bakit umiral si Nonagon na pigilan ang gayong mga tao upang lumitaw sa totoong mundo at lumikha ng hindi organisasyong panik. Ang Sword of Damocles ay ang tagapagpahiwatig ng kapangyarihan ng hari ng mga disipulo. Mag-iiba ang espada ng bawat hari ng disipulo dahil sa lakas ng kanilang pagkatao at kapangyarihan. Ang hitsura ng espada ay inversely proportional sa lakas ng kapangyarihan ng hari, mas malakas ang kapangyarihan, mas hamampas ang espada. Habang mas nabugbog ang espada, lalong nagkukulang ang hari ng mga alagad tungkol sa kanyang kontrol sa kapangyarihan dahil ang lahat ng aspeto ng kanyang pisikal na fitness ay nagsimulang lumala. Bukod dito, kapag ang kapangyarihan ay lumampas sa limitasyon na pinahihintulutan ng mga patakaran, ang hari ng mga disipulo ay nagngangalit at ang espada ay babagsak, nasisira sa hari ng mga disipulo pati na rin ang lahat ng bagay sa paligid niya. Ang pagbagsak ng sinumang hari ng mga alagad ay nagdudulot ng pagkawasak ng isang lungsod. Kaya nga ang isang araw ay hindi dapat makipagkita sa ibang araw. Sa sandaling magkita sila, damanak ang dugo sa loob ng 100 milya. Tiningnan ni Sterling ang dalawang Swords of Damocles sa hangin. Naging komplikado ang kanyang emosyon. Tila si Nonagon lang ang kanyang mock-on tap para harapin ang kalalabasan nito. Siyempre, lumitaw ang dalawang Swords of Kingship sa lungsod ng Hampton sa Charbury, sa isang lugar na malayo sa teritoryo na sumasaklaw sa 10,000 ektarya, mayroong isang mabigat na binabantayan at hindi magugupo sa gusaling institusyon. Kabanata 1831. Ang Central Combat Bureau ng Nonagon ay napapaligiran ng mga kagamitang pangdigma, mga sasakyang pang-combat, at iba pang mandirigma ng depensa. Sa loob ng bureau ay may iba't ibang gusali na maraming tauhan na papasok at lalabas, pati na rin ang mga sasakyang pabalik-balik. Kung titingnan mula sa mataas na altitude, ang Central Combat Zone na ito ay parang isang hindi magaganap sa lungsod na napapalibutan ng mahigpit na seguridad na may mga bantay, gwardya, at mga mandirigma na nagpapatrolya sa lahat ng dako. Ang nakapaligid na bakal na konkretong pader ay 10-10 metro ang taas. Puno sila ng mga sandatang panlaban tulad ng mga baril na anti-aircraft at high-speed machine gun. Sa kalangitan, ang mga helicopter ay patuloy na nagpapatrolya. Sa nakapalibot na lugar ng pagsasanay, maraming lalaki at babae na nakauniporme na hindi nagsagawa ng pang-araw-araw na kurso sa pagsasanay. Sa oras na ito, sa loob ng isang mataas na dark gray na gusali na may 5 o 6 na palapag. Sa ikatlong distrito, Surveillance Office No. 6. Mag-ulat, isang malaking pagbabago sa enerhiya ang lumitaw sa Hampton sa Charbury. Isang babaeng nakasuot ng berdeng unipormeng pang-combat ang humawak ng ulat ng pagsusuri sa kanyang kamay at inihayag sa kanyang kapitan. Ang kapitan ay may matipunong figure at nakasuot din ng berdeng unipormeng panglaban. May badge sa kanyang dibdib at isang nameplate na hugis shell ng pagong sa kanyang braso na may nakasulat na Turtle Combat Squad, sa ibaba. Ang lalaki, na may balbas at mabagsik na mukha, ay pinagmamasdan ang isang dosenang electronic device sa kanyang harapan. Tanong niya sa malamig na boses. Ano ang ipinapakita ng resulta ng pagsubaybay? Agad na sumagot ang babae, Captain, ayon sa data ng surveillance, 2 pagbabago sa enerhiya ang lumitaw sa lungsod ng Hampton sa Charbury, na lumampas sa kritikal na halaga at tumataas pa rin. Ang mga resulta ay nagpapakita na ito ay ang pagbabago-bago ng enerhiya ng Swords of Kingship.
Biglang tumahimik ang buong opisina. Napatingin ang lahat sa babae, gulat na gulat. Ang mga espada ng pagkahari. Ang tinutukoy ba niya ay ang Swords of Kingship na lumitaw lamang sa mga hari ng mga disipulo ay nagpakawala sa kanilang kapangyarihan. Sa kasong iyon, mayroon bang 2 araw ng mga disipulo na nag-aaway sa Hampton? Napabuntong hininga din ang lalaking nakaberdeng uniforme at nagtanong, sigurado ka bang ito ang Swords of Kingship? Oo, sagot ng babae. Mabilis na nagutos ang kapitan, pakilusan ang SATNAV-3 satellite at tingnan kung ano ang nangyayari sa Hampton. Oo, sa isang iglap, ilang mga kawani ang agad na nagpatakbo ng mga elektronikong kagamitan at nakuha ang mga imahe ng satellite. Hindi nagtagal, lumabas sa mata ng lahat ang satellite image ng eksena sa Hampton. 2 Swords of Kingship ang nakabitin sa hangin. Isang patong ng malamig na pawis ang lumabas sa noo ng kapitan. Huminga siya ng malalim at agad na sinabing, "Continue to monitor the energy value closely." Magsusumbong ako kay Chief. Naunawaan ni Simon Green ang ibig sabihin ng lumitaw ang 2 espada ng paghari sa langit. Sa sandaling maganap ang gulo sa pagitan ng 2 hari ng mga alagad, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ito ay magiging isang kabuoang kapahamakan. Ang mga planong inilatag ni Nonagon sa nakalipas na mga dekada ay mabibigo at ganap na silang malantad sa mundo. Kaya naman, walang pakialam si Simon sa pagpaplano ng anuman ng detalyado. Tumalikod siya, tinulak ang metal glass na pinto, at dumiretso sa management office sa itaas na palapag. Itinulak ang mabigat na pinto, nagmamadaling pumasok si Simon at sumaludo sa lalaking nasa likod ng mesa na nakabaon sa isang libro, niya. Sa pag-uulat sa pinuno, mayroong malaking pagbabago sa enerhiya sa Hampton sa Charbury. Ayon sa mga resulta ng pagsusuri ng data at mga imahe ng satellite, 2 Swords of Kingship ang lumitaw sa Hampton. Smack! Narinig ng nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakalubog sa kanyang libro ang ulat ni Simon. Naputol ang nib ng panulat sa kamay niya. Then, bigla siyang tumayo na may tensyon na titig habang nakadiin ang mga kamay niya sa mesa. Puno ng gulat ang mukha, tinitigan niya si Simon at nagtanong, "Mga espada ng pagkahari. Sigurado ka?" Ibinigay ni Simon ang ulat ng data gamit ang 2 kamay at sinabing, "Chief Montgomery, ito ang ulat ng pagsubaybay sa data ng pagbabago ng enerhiya. Kami ay 100% sigurado na ang 2 araw ng mga disipulo ay nakakulong sa isang labanan ngayon. Bukod dito, ang enerhiya ng isa sa kanila ay lubhang nagbabago mula sa mataas hanggang sa mababa. Ilang beses itong nasira ang pinakamahalagang kritikal na halaga. May posibilidad na mag-amok ang kingship power." Kabanata 1832. Swish! Mabilis na binaliktad ni Chief Montgomery ang ulat ng data ng pagsubok. Lalong bumigat ang lungkot sa mukha niya. Pagkatapos, umalis siya sa kanyang mesa, kinuha ang kanyang mahabang berdeng trench coat sa hanger sa gilid, isinuot ang kanyang sombrero, at dumiretso sa pinto. Malapit na sumunod si Simon sa likod ni Chief Montgomery. Ang pinuno ng pinuno, agad na ipaalam sa mga disipulo sa lugar ng Charbury upang gawin ang lahat ng posible upang maiwasan ang pagkalat ng sitwasyon. Siguraduhin na ang mga karaniwang tao ay hindi maghinala. Patahimikin mo sila mula pinto hanggang pinto at gayon din, tipunin ang ilang mga alagad upang magbantay ng palihim. Nang marinig ang pangalan ni Tamworth, nagulat si Simon. Naulila siya noong nag-amok ang kingship power noon. Mayroong halos 400,000 casualty sa Tamworth noon. Muntik nang mawala si Tamworth sa mapa magdamag. Bagamat ang kapangyarihan ng kamag-anak ay napigilan ng maglaon at ang ilang mga paliwanag ay matalinong ginamit upang itago ang katotohanan mula sa mundo, nasaksihan ni Simon ang pangyayaring iyon sa sarili niyang mga mata. Ayaw niyang maulit ang ganoong trahedya. "Oo, aayusin ko kaagad," sagot ni Simon. Makalipas ang ilang minuto, sumakay si Simon sa isang green armored jeep kasama si Chief Montgomery at nagmaneho sa pinakamataas, pinakakahanga-hanga, at pinakabantayang gusali sa gitna ng Central Combat Zone. Ang nakakatakot na gusali ay nagngangalang parang isang haligi sa langit. Matapos dumaan sa 8 checkpoint ng seguridad at ma-verify ang kanyang pagkakakilanlan, dinala ni Chief Montgomery si Simon sa pinakatunay na palapag ng gusali. Dumating sila sa opisinang pag-aari ng taong may pinakamalakas na kapangyarihan sa buong Central Combat Bureau.
ang master ng Turtle Pavilion. Inayos ni Chief Montgomery ang kanyang damit at sombrero habang kumatok sa nakasarang pinto. Hindi tulad ng ibang mga opisina, ang opisinang ito ay mukhang medyo lipas na. Sa likod ng pinto, isang matandang boses ang nagsabi, "Pasok." Noon lamang binuksan ni Chief Montgomery ang pinto at pumasok kasama si Simon. Sa isang sulyap, ang dalawang dingding sa gilid ay nakatambak na puno ng mga libro. Sa mismong harapan nila, isang matandang lalaki na may salamin sa pagbabasa ay may sensinang nakayuko sa isang libro, pinag-aaralan ito. Puno rin ang kanyang mesa ng mga libro mula sa ibang bansa. Maputi ang buhok ng matanda ngunit mukhang matibay at palakaibigan. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang reading glass, itinaas ang kanyang kilay, at tumingin sa dalawa na pumasok. Nakangiti niyang tanong, "Montgomery, what brings you here?" Sumaludo si Chief Montgomery bago niya seryosong iniabot ang ulat ni Simon sa matanda. Sabi niya, "Pavilion Master, 2 araw ng mga disipulo ang ipinakita sa Hampton of Charbury, ang Swords of Kingship ay lumitaw din. Ang enerhiya ng isa sa kanila ay malapit na sa pinakamahalagang kritikal na halaga. May posibilidad na magulo ang kingship power." Nang marinig ang mga salita, napakunot ang noo ng matanda. Kinuha niya ang ulat mula kay Chief Montgomery at tiningnan ito habang nagtanong, "Sino ang 2 araw ng mga disipulo?" Tumingin si Chief Montgomery kay Simon at agad na tumugon ang huli, "Pavilion Master, natukoy namin ang isa sa kanila ang mula sa pamilya Donley. Ang isa pa ay hindi pa natutukoy, ngunit ayon sa mga katangian ng pagbabago-bago ng enerhiya at mga larawang ipinakita ng satellite, ito ay ang Red Dragon." Kabanata 1833, Red Dragon. Itinabi ng matandang lalaki ang lumang libro sa kanyang kamay, tumayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at lumingon upang tingnan ang mundo sa labas. He muttered under his breath, "Kaya pala ang batang iyon. After so many years, hindi pa rin niya makakalimutan ang pangyayaring iyon." Napatingin sina Chief Montgomery at Kapitan Simon Green sa likuran ng matandang nasa harapan nila. Nakakunot ang noo nilang tanong, "Pavilion Master, alam mo ba kung sino ang ibang hari ng mga disipulo?" Lumingon ang Pavilion Master at nakangiting nagsabi, "All things consider, siya talaga ang paborito kong estudyante." Ang tsismis tungkol sa paglusob ng Red Dragon sa Dragon Gate at pagkarga ng kabaong sa kanyang likod habang nakatapak sa Griffon ay hindi lamang alingaw-ngaw. Nang marinig ito, mukhang nabigla sina Chief Montgomery at Simon. Agad nilang malaman kung sino itong hari ng Pulang Dragon. Ilang taon na ang nakalilipas, ang hari ng mga alagad na ito ay gumawa ng sensasyon sa Nonagon at nakipaglaban sa kanyang paraan sa 5 zona. Sa wakas ay nakapasok siya sa Dragon Gate ng 5th Zone na may isang pulang dragon halberd sa kanyang kamay at natapakan ang sagradong bulwagan ng Griffon Pavilion. Naalala ni Chief Montgomery at Simon ang lahat ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya habang ang kanyang kahangahangang figure ay kumikislap sa kanilang mga mata. Bagamat hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, sa pakikinig lamang sa mga bulong-bulungan na iyon, alam na nila na ang hari ng mga alagad na ito ay may kabayanihang espiritu. Nilagpasan niya ang lahat ng hadlang alang-alang sa kapatid niya. Fenolay. Nagtatakang bulalas ni Chief Montgomery. Tumango ang Pavilion Master at sinabing, "Ipadala kaagad ang mga disipulo at siguraduhing protektahan ang kaligtasan ng mga tao sa Hampton. At saka, ipaalam sa pamilyang Donley na kapag naharap na ni Spencer Donley ang posibilidad na magalit ang kanyang kapangyarihan sa pagiging hari, dapat siyang ipadala ni Sterling Donley." Nang hindi man lang nag-isip tungkol, nahulaan na ng Pavilion Master kung kaninong enerhiya dito ang malapit ng bumagsak. Si Spencer Donley, na nakikipag-date sa Sword King ng ika-4 na zona, ay nasa bingit na ng pagkawasak. Habang nasa isip, nagtanong si Chief Montgomery, "Pavilion Master, wala na bang ibang paraan?" Sumagot ang Pavilion Master, "Wala nang ibang paraan. Para sa mga hari ng mga disipulo, isang kamag-anak o tagapagmana lamang ng parehong linya ng dugo na maaaring pumatay sa kanila upang maiwasan ang pag-aalsa ng kapangyarihan ng hari. Kung hindi, maaari lamang lumaban hanggang sa wakas hanggang sa maubos ang kapangyarihan. Kapag nangyari iyon, haantong ito sa pagkawasak ng isang lungsod." Pagkasabi nito, ang mga mata ng Pavilion Master ay puno ng kawalan. Ang isang dating hari ay maaari lamang magtapos sa ganitong paraan.
Kahit na nalampasan na nila ang mga limitasyon ng katawan ng tao at naabot na nila ang rurok na hindi maabot ng iba sa buong buhay nila, ang pinakahuling resulta ay pagkasira pa rin. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsimula sa isang habang buhay na paglalakbay ng pag-aaral. Nakolekta niya ang lahat ng uri ng mga libro, sinusubukan na makahanap ng isang paraan upang masira ang kadena na ito. Gayunpaman, hindi pa niya ito nahahanap. Matapos marinig ito, tumango si Chief Montgomery at sumagot, "Ako na ang mag-aayos." Pagkatapos, umalis sa opisina sina Chief Montgomery at Simon. Tanging ang matandang pavilion master ang naiwan sa opisina. Nakatayo siya sa harap ng bintana sa sandaling ito, nakatingin sa langit sa labas. Ang kanyang magulong mga mata ay tila nakakakita sa hamog at nakarating sa Hampton. "Anak ng Horace, kailan mo ito mapapaalis?" Si Chandler Curtis, master ng Turtle Pavilion, ay walang magawang umiling at sinabing may pahiwatig ng pagbabago. Agad na bumalik sa kanilang mga unit sina Chief Montgomery at Simon Green pagkalabas ng Turtle Pavilion. Kasabay nito, isang serye ng mga utos ang ipinadala mula sa iba pang mga unit sa Central Combat Bureau. Kaagad, isang matinding pagbabago ang dumating sa buong Charbury. Sa buong kalye at eskinita ng Charbury, sabay-sabay na tumanggap ng pagtuturo ang mga tila ordinaryong tao na nakatago sa karamihan, ang mga tagapamahala ng ilang nakalistang kumpanya, at ang mga kaakit-akit na babae sa kanilang entertainment venue. Magmadali sa gitnang distrito ng Hampton. Pigilan ang kapangyarihan ng paghahari na lumaganap. Sa isang iglap, ang lahat ng mga espesyal na puwersa na gumagala sa mga sibilyan ng Charbury ay nagsimulang sumugod patungo sa gitnang distrito ng bayan ng Hampton. Kasabay nito, sunod-sunod ding ipinakalat ang mga order mula sa pamilya Donnelly. Kabanata 1834. Isa sa mga utos ay agad na ilikas ang mga tao sa loob ng 10 milyang radius ng sentrong distrito ng lungsod. Sa madaling sabi, isang grupo ng mga espesyal na puwersa ang nagsimulang gumana sa Hampton. Isa-isa, ang mga dalubhasang tauhan mula sa lahat ng sulok ng Hampton ay sumugod sa paligid ng espesyal na larangan ng enerhiya na nabuo ng Swords of Kingship. Ang force field na ito ay sumasaklaw sa radius na 10 milya. Bukod dito, lumalawak pa rin ang force field na nabuo ng Swords of Kingship. Ang mga taong ito ay maaaring nakasuot ng mga suit, magaspang na lino, o mga casual na damit. Ang ilan ay tumingin sa 2 Swords of Kingship na nakasabit sa langit habang ang kanilang mga braso ay nasa dibdib at isang maapoy na tingin ng pagsamba sa kanilang mga mata. Ang iba ay inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bulsa ng pantalon, mukhang walang sakit sa kanilang mga mata. Sa madaling salita, ang mga espesyal na taong ito na dumating sa isang tuloy-tuloy na agos ay nagtipon sa paligid ng puwersang ito. Ang isa sa kanila ay natatakpan sa ilalim ng isang itim na damit na may pilak na tatsulok na pattern sa kanilang dibdib at sa likod ng itim na damit. Utos mula sa Turtle Pavilion, pigilan ang kapangyarihan ng paghahari na mag-amok. Ang unang utos na ito ay para ilikas ang karamihan. Ang pangalawang utos ay tulungan ang pamilya Donnelly sa pagpatay sa hari ng mga disipulo na ang King's Beep Power ay nanganganib na magalit. Ang figure sa itim na damit ay mahinang bumulong sa mga salitang ito, ngunit ang lahat ng mga disipulo na nakakalat sa isang 10 milyang radius ay narinig ang mga utos mula sa Turtle Pavilion sa kanilang isipan. Tumangala sila sa langit, at alam ng lahat na ang hari ng mga disipulo na ang kapangyarihan ng paghahari ay laganap na ang may-ari ng kulay bakal na Sword of Kingship. Iyon ay dahil ang espada ng paghahari na iyon ay malapit ng magwatak-watak. Ang nagngangalit na pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid nito ay malapit ng lumampas sa kritikal na limitasyon. Sa sandaling ito, sa gitna ng espesyal na larangan na nabuo ng mga espada ng paghahari ay walang iba kundi ang Donnelly Manor. Si Fennel at Spencer ay nakatayong magkaharap. Hinawakan ni Fennel ang pulang dragon halberd at itinutok ito kay Spencer, na may hawak na may espadang bakal sa tapat. Tumangala siya sa espada ng King's Beep sa langit na malapit ng mabasag at manunuya. Spencer, bumagsak ang katawan mo at mawawalan ka na ng kontrol dyan, kapangyarihan. Sa kalagayan mo ngayon, paano mo ako lalabanan? Hinawakan ni Spencer ang kalawang na bakal na espada sa kanyang banda na may panunuya sa bunganga ng kanyang bibig. Tiningnan niya ang espada ng paghahari sa langit na pag-aari niya at sinabi, ang edad ay lumalaki kasama ng mga taon, ngunit bilang isang hari, bakit ako matatakot sa isang labanan?
Ito ang dignidad ng isang hari. Fennel, ikaw at ako ay parehong uri ng tao. Dapat mong maunawaan ito. Hayaan kong sabihin ang isang huling bagay na umatras mula sa Donley Manor. Tungkol sa pagkamatay ng kapatid mo, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag sa ngalan ng pamilya Donley. Napakunot noo si Fennel at ngumuso. Hehe, naawa pa ako sa iyo nung una, pero wala kang iba kundi duwag. Nag-aalala ka ba sa iyong kapangyarihan sa paghahari ay mawawalan ng kontrol at maging abo ka? Nanlamig ang gilid ng mga mata ni Spencer. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata bago ito biglang binuksan. Ang kanyang ekspresyon at kilos ay naging napakalamig din ng dugo. Sumigaw siya, Fennel, paulit-ulit akong umatras. Bakit ang walang humpay mo? Huwag mong kalimutan na ako ay isang araw noon. Zing! Pagkasabi pa lang niya nun ay bumuga ng matinis na sigaw ang kalawang na bakal na espada sa kamay ni Spencer. Ang layer ng kalawang sa ibabaw ng espada ay unti-unting natuklap, na nagpapakita ng orihinal na tunay na anyo nito. Ang katawan ng Tayback, isang nakasisilaw na pilak, ay inukitan ng mahabang string ng mga sinaunang ron. Ang hawakan ay naging isang silver na ahas na parang buhay. Mahigpit itong pumulupot sa braso ni Spencer. Pagkatapos, naglakbay ito sa kanyang katawan at sa wakas ay nagtipon sa gitna ng kanyang mga kilay, na bumubuo ng isang silver snake brand. Tuwang! Itinaas ni Spencer ang espada sa kanyang kamay, itinutok ito kay Fennel mula sa malayo, at umungal, lumaban ka. Kabanata 1835. Galit na sigaw ni Spencer habang hawak ang mahabang espada. Tulad ng isang matalim na palaso, bumaril siya patungo sa Fennel, na nakatayo sa lugar na may hawak na pulang halberd sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Fennel ay may intensyon habang ang isang Mar-Angel na fighting spirit ay lumabas sa kanyang katawan. Bigla niyang iniwas ang pulang halberd sa kamay niya. Klang! Ang halberd ay nakipagsagupaan sa silver snake sword at pumutok ang mga spark. Parehong naitaboy ng isang suntok. Tumalon ng mataas si Spencer sa hangin at naglazlaz ng isang dosenang atake ng espada sa Fennel sa lupa. Sunod-sunod, ang mga sinag ng pilak na espada na nakikita ng mata ay lumalas patungo sa Fennel na parang isang malaking lambat. Tumangala si Fennel sa mga sword beam na bumababa sa kanya. Habang hawak ang pulang halberd, mabilis siyang tumakbo at nakaiwas sa atake. Ang buong Donley Manor ay nagngangalit ngayon sa galit na pagbabago-bago ng enerhiya. Napatulala ang mga taong nagtatago sa paligid. Napatitig sila sa pang-apat na master ng pamilya Donley at Fennel na nag-aaway. Mukhang hindi pa nila nakita ang mundo. Ito ay ganap na hindi maisip. Nalampasan nito ang kanilang saklaw ng pangunawa. Nang makitang umabot na sa kumukulo ang away ni na Fennel at Spencer, napanganga ang lahat. Namumula ang mga mata ni Fennel habang nakatitig kay Spencer at galit na sumigaw ng, sinasira ng dragon ang 1,000 tropa. Biglang naging nakasisilaw ang pulang dragon halberd sa kamay ni Fennel. Ang pulang dragon sa katawan ng halberd ay tila nabuhay nang ang halberd ay nag-transform sa isang buhay na pulang dragon na inilunsad diretso kay Spencer. Sa field, isang mahabang pulang dragon lang ang makikita. Bamuka ang mga panga nito sa isang dagandong habang lumilipad ito patungo kay Spencer. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Spencer. Magulo ang buhok niya ngayon. Ang pulang dragon na mabilis na papalapit sa kanya ay naaninag sa kanyang mga pupil. Sinisikap niyang makayanan ang malaking epekto ng pag-atake. Ang mga tile sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuho at ngayon ay tinatangay na ng momentum ng pulang dragon. Ang nakakatakot na enerhiya sa paligid ay hinigop din ng pulang dragon. Kung saan dumaan ang pulang dragon, ang napakalaking enerhiya nito na naglalaman ng nakakapanghina at nakakatakot na kapangyarihan ay tila nabasag ang espasyo. Sobrang pangit ng mukha ni Spencer. Ang silver snake sword sa kanyang kamay ay umungol at bumubulalas na parang natutuwa na makatagpo ang isang malakas na kalaban. Masyadong malakas ang atake ni Fennel. Walang tiwala si Spencer na kakayanin niya ito sa isang galaw. Biglang lumiwanag ang tatak ng silver snake sa gitna ng mga kilay ni Spencer sa isang dagandong, ang silver snake sword sa kanyang kamay ay pumutok ng silver sparks. Pagkatapos, galit na hinampas ni Spencer ang pulang dragon na may dalang nakakatakot na kapangyarihan. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na dulot ni Spencer ay biglang tumigas at naging isang malaking silver lightsaber.
Ito ay ilang dosenang metro ang laki at laslas patungo sa pulang dragon na halos 100 metro ang haba. Dumagundong. Nabangga ng pulang dragon ang malaking silver lightsaber. Marahas na yumanig ang lupa sa oras na ito. Hindi na masasabing nakakatakot lang ang banggaan na iyon. Ang nagngangalit na kapangyarihan ay direktang tumaob sa lugar na ito. Sa sandaling ito, ang lahat ay parang isang maliit na alikabok na nahuli sa gitna ng bagyo. Ang pag-aaway ng dalawang enerhiya ay bumuo ng nakakatakot na pressure na nagpabilis ng tibok ng puso ni Spencer. Napasinghap siya ng mariin, at bahagyang nanginig ang Silver Snake Sword sa kanyang kamay. Biglang naningkit ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang isang walang katulad na layunin ng pagpatay. Sa kanyang paningin, ang pulang Dragon Halberd, na may nakasisilaw na pulang ilaw sa matalim na dulo nito, ay sumabog sa rumaragasang bagyo ng enerhiya. Diretsyong itinutok nito sa dibdib ni Spencer. Sinipal ni Spencer ang lupa at mabilis na umatras. Namumula ang mga mata ni Fennel sa sandaling ito. Mukha siyang nag-transform sa Grim Reaper. Gamit ang pulang halberd sa kamay, sinaksak niya si Spencer. Klang! Sa kritikal na yugtong ito, buong lakas na sinalungat ni Spencer ang pag-atake gamit ang Silver Snake Sword sa kanyang kamay ng buong lakas at tinalikuran ang pulang Dragon Halberd. Gayunpaman, nagpatuloy ang pag-atake ni Fennel. Matapos niyang makaligtaan ang suntok ay kinalma niya ang sarili bago niya inikat ang katawan at braso. Inihagis niya ang pulang halberd pahiga at ibinagsak ang katawan ng halberd sa tiyan ni Spencer. Boom! Tulad ng isang cannonball, pinalipad si Spencer nang nakayuko ang likod. Sa isang iglap, bumagsak siya sa dingding ng Donley Manor. Dumagundong. Isang malaking butas na hugis tao ang lumitaw sa dingding ng Donley Manor. Bukod dito, ito ay isang serye ng ilang malalaking butas habang siya ay bumagsak sa maraming pader sa loob ng Donley Manor. Sa field, ang mga Death Warrior ng pamilya Donley na nakaistasyon sa periphery ay huminga ng malakas. Natalo si Fourth Master. Ang malalaking butas sa dingding ay tila sinasabi sa kanila ang resulta na walang gustong makita. Matiim na tinitigan ng Horus ang malalaking butas na may pulang mata. Biglang lumipad ang mga pilak na mahabang espada mula sa mga butas. Sa isang iglap, tumunog ang mga pilak na espada sa loob ng 10 milyang radius. Hindi mabilang na pilak na longsword ang nagngangalit sa kalangitan sa ibabaw ng Donley Manor. Biglang umatras si Fennel dala ang halberd sa kamay, ang mga mata ay nakatutok sa malalaking butas sa dingding. Doon, lumabas mula sa dilim ang isang figurine na may gusot na buhok. Kabanata 1836. Ang mga damit sa katawan ni Spencer ay napunit, na nagpapakita ng kanyang tansong balat at kahangahangang katawan. Siya ay natatakpan ng mga sugat at pagdurugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, ngunit siya ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga espadang pilak. Nag-transform siya sa pinagmulan ng mga espada. Isang tao upang magkaisa ang lahat ng mga espada. Kabog, kabog. Lumabas si Spencer sa malaking butas. Sa bawat hakbang, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay mamurkahan ng hindi mabilang na mga espadang pilak. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kilay, ang kanyang mukha ay puno ng mabangis na lamig at layunin ng pakikipaglaban. Ang kanyang buong pagkatao ay nasa bingit ng pagngangalit. Bahagya niyang ibinaba ang katawan at iniunat ang braso paarap. Ang lahat ng pilak na longsword na lumilipad sa paligid ay nagtipon sa itaas ni Spencer, ang mga dulo ng mga espada ay humuhuni at nanginginig habang nakaturo sila kay Fennel sa lupa. Slay! Umungol si Spencer at ibinaba ang braso sa galit. Agad-agad, libu-libong silver sword sa itaas ng Donley Manor ang nag-convert sa 100 metrong napakalaking longsword na parang agos at nilaslas patungo sa Fennel. Ang nakakatakot na enerhiya na nilalaman ng suntok na ito ay nalampasan ang anumang nauna rito. Nawalan ng kulay ang mundo. Ang lahat ng enerhiya sa paligid ay hinigop ng malaking longsword na nabuo ni Spencer. Bukod dito, ang malaking espada na binubuo ng libu-libong pilak na longsword ay patuloy na lumawak at nagdulot ng kalituhan. Sa paligid na 10 milya ang layo mula sa Donley Manor, 12 ng mga disipulong nagbabantay ang tumangala sa malaking longsword sa kalangitan. Namutla ang mga mukha nila sa takot. Sa mismong sandaling iyon, ang pilak na Sword of Kingship ay nagsimulang gumuho at nagkawatak-watek. Rampage. Ang Sword of Kingship ay nagngangalit. Sa isang iglap,
Isang anino ang bumagsak sa puso ng 12 ng mga disipulong naruroon. Ang kapangyarihan ng paghahari ay nawala sa kontrol. Malapit nang mangyari ang isang sakuna. Ang Hampton ay tiyak na magiging isang patay na lungsod. Tumangala din sa langit ang lalaking nakaitim na roba, na may maningning na ningning sa kanyang pilak na mga mata. Nag-utos siya, "Order from the Turtle Pavilion, escort the people of Hampton to evacuate." Gayun din, ang lahat ng tauhan mula sa Turtle Pavilion Combat Squad District 3 ay kinakailangang sumugod kaagad sa Charbury at ilagay ang Charbury sa ilalim ng batas militar. Sa isang iglap, 12 ng mga disipulo ang nakarinig ng utos at lahat ay kumilos. Iyon ay dahil hindi na kailangan pang bantayan ang lugar na ito. Ang pag-aalsa ng kapangyarihan ng paghahari ay tiyak na magdudulot ng hindi na mapananawli na pagkawasak. Ang pagkamatay ng Hampton ay tiyak na. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay ilikas ang milyon-milyong sibilyan ng Hampton. Matapos matanggap ang utos, lahat ng miyembro ng Turtle Pavilion Combat Squad sa paligid ng Charbury ay mabilis na pumasok sa lugar at binantayan ng mabuti ang lugar na ito. Kasabay nito ang utos ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang buong Charbury ay nawalan ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ang lahat ng mga aparato sa komunikasyon ay isinara. Sa Central Combat Bureau, natigilan ang master ng Turtle Pavilion nang matanggap niya ang balita. "Ano? Naguguluhan na ba ito?" Biglang umayo si Chandler Curtis, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Ang kapangyarihan ng paghahari ay nawala sa kontrol. Ito ay ganap na lumampas sa kanyang mga inaasahan. Hindi niya inaasahan na mabilis mawalan ng kontrol si Spencer Donnelly. Ano ang ginawa ni Fennel? Mabilis na naglabas ng utos si Chandler at sinabi kay Chief Montgomery, "Ipasa agad ang order ko. Maghanda ang lahat para sa antas ng unang paghahanda sa laban." Nang ang mga anit ng lahat ay nanginginig sa pagrampa ng Kingship Power at sila ay apurahang naghahanda, isang purong itim na Sword of Kingship ang biglang lumitaw sa itaas ng Hampton. Ang espadang ito ng paghahari ay ganap na nababalot ng itim na ambon, na ikinukubli ang tunay na anyo nito. Naglabas ito ng isang kakilakilabot na presyon na ginawa ang mga tao na masyadong takot na lumapit. Higit pa rito, ang pressure ay higit na lumampas sa 2 pang Swords of Kingship. 3 hari ng mga alagad. Nagkagulo. Ang hitsura nito ay agad na pumukaw sa mataas na alerto ng lahat ng mga alagad sa Hampton at ng Central Combat Bureau ng Nonagon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matipunong figure at ang kilos ng isang Panginoon na may malamig na mga mata na parang talam na naglalakad ng mahinahon at tuloy-tuloy sa Donnelly Manor. Fulton Hash, siya ang number 1 battle god ng pamilya Clark sa Arcadia Island. Siya ang hari ng ika-7 sona sa likod ng pintuan ng Nonagon. Kabanata 1837. Hindi pinansin ni Fulton ang Kingship Energy Field na nabuo ni Fennel at Spencer. Siya ay humakbang pasulong at dirdiretsong naglakad sa Donnelly Manor. Nang lumitaw ang kanyang kahangahangang figure, nagulat ang lahat. Tila may nakamamanghang invisible na harang sa buong katawan niya. Ang nagngangalit na enerhiya sa paligid ay hindi makalapit sa ilang metro sa paligid niya. Anong malakas na pakiramdam ng pang-aapi mula sa lalaking ito. Kahit na hindi sila pisikal na naruroon, ang aura lamang na lumabas mula kay Fulton ay magiging isang epektibong pagpigil sa maraming tao. Nang lumitaw ang itim na espada ng pagiging hari sa kalangitan, ang Central Combat Bureau ng Nonagon ay nasa pandemonium na. Ang lahat ng kagamitan sa pagsubaybay sa enerhiya at mga satellite ay pinakilos na ngayon at nakatutok sa kalangitan sa ibabaw ng Hampton. Sa loob ng mga opisina ng pagsubaybay sa data ng enerhiya, hindi mabilang na mga tao ang naglalakad pabalik-balik na balisa. Ang lahat ng mga instrumento sa pagsubaybay ay patuloy na kumikislap na may pulang ilaw, na nagpapahiwatig na ang data ng enerhiya ay lumampas muli sa kritikal na limitasyon. Captain, lumitaw ang ika-3 Kingship Power Energy Fluctuation sa Hampton. Malayo pa ito sa aming monitoring range. Tiningnan ni Simon Green ang ulat sa pagsubaybay ng data sa harap niya bago tumingin sa mga resulta na ipinapakita sa live na satellite screen. Muntik na siyang matamba. Isang maliit na Hampton ang nakaakit ng 3 hari ng mga disipulo. Bukod dito, ang ika-3 hari ng mga disipulo na biglang lumitaw ay nagdulot ng napakalaking pagbabago ng enerhiya sa kanyang Sword of Kingship na lumampas ito sa pinakamataas na halaga na maaaring makita ng mga kagamitan sa pagsubaybay sa kanilang dibisyon.
Si Simon ay walang oras na mag-isip tungkol dito at mabilis na ipinaalam kay Chief Montgomery sa pamamagitan ng satellite phone. Sa sandaling ito, si Chief Montgomery ay nasa opisina ni Chandler Curtis, ang master ng Turtle Pavilion. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Simon at nagtanong, ano ang problema? Sa kabilang dulo ng linya, kakaibang balisa si Simon nang sabihin niyang, si Chief Montgomery, isang ikatlong hari ng mga disipulo ay nagpakita sa Hampton. Bukod dito, ang pagbabago-bago ng enerhiya ng ikatlong tao na ito ay lumampas sa pinakamataas na halaga ng data na masusubaybayan ng aming dibisyon. Ano? Sumimangot si Chief Montgomery. Siya ay labis na natarante at nagulat. Lumampas ito sa pinakamataas na halaga na maaaring masubaybayan ng kagamitan ng Central Combat Division. Ano ang background nitong ikatlong hari ng alagad? Mabilis na iniulat ni Chief Montgomery kay Chandler, Pavilion Master, isang ikatlong hari ng mga disipulo ang nagpakita sa Hampton. Parang may nahulaan si Chandler. Tumingin siya sa mga salamin na bintana patungo sa direksyon ni Hampton at sinabing, I see. Ano ang mga resulta ng pagsubaybay sa data? Tumutulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Chief Montgomery at sinabi niya, Pavilion Master, wala kaming mga resulta. Lumampas na ito sa pinakamataas na halaga na masusubaybayan namin. Nang marinig ito, napasimangot si Chandler habang lumingon kay Chief Montgomery at nagtanong, lumampas sa limitasyon. Malakas na tumango si Chief Montgomery at sinabing, sa palagay mo, sino kaya itong ikatlong hari ng mga disipulo? Nagniningning ang mga mata ni Chandler. Sa likod ng kanyang mga kamay, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at mamulong, iilan lang ang alam kong mga hari ng mga disipulo na may kakayahang lumampas sa pinakamataas na halaga ng enerhiya na maaaring masubaybayan ng dibisyon. Sa sinabi nito, sinabi ni Chandler, ipakita ang imahe ng satellite. Tumugon si Chief Montgomery at mabilis na naglabas ng utos. Isang pader sa opisina ni Chandler ang biglang bumagsak. Pagkatapos, lumitaw ang isang buong dingding ng mga electronic screen. Sa gitna ng opisina, tumaas ang isang square high-tech na metal console mula sa ilalim ng mga tiles sa sahig. Ang console na ito ay nagpalabas ng malabong asol na fluorescent na glow at ipinakita ang 3D na mapa ng Hampton sa Charbury. Tiningnan ni Chandler ang 3D satellite map ng Hampton. Sa isang kurot ng kanyang mga kamay, mabilis na nag-zoom in ang mapa sa Donley Manor. Malinaw na makikita sa screen ng 3D na mapa na ang tatlong lumulutang na Swords of Kingship ay bumubuo ng triangular standoff. Gayunpaman, ang Sword of Kingship na nababalot ng itim na ambon ay mahigpit na pinipigilan ang iba pang dalawang Swords of Kingship. Nang makita ni Chandler ang Sword of Kingship na ito, namula ang kanyang mukha nang makita ang pagtataka sa kanyang mga mata. Paano naging siya? Nanlaki ang mga mata ni Chandler habang maingat na tinitingnan ang imaheng iyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na pumasok sa Donley Manor. Kabanata 1838, sa sandaling ito sa Donley Manor, tila may naramdaman si Fulton Hash. Nagtaas siya ng kilay at tumangala sa malawak na kalangitan. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Itinaas niya ang kamay at tinuro ang langit. Isang hindi nakikitang alon ng enerhiya na may kontrol sa lahat ng bagay na inilunsad patungo sa SATNAV-3 satellite system na nakatarget sa Hampton sa isang kisap mata. Kasabay nito, biglang bumagsak ang lahat ng kagamitan sa loob ng Central Combat Bureau at halos mabaliw ang lahat ng tauhan. Hindi gumagana ang satellite image. Mabilis, pakilyusan ang Saturday Nav-6. Sa opisina ni Chandler, ang 3D na mapa ng Hampton ay naging puting screen at nawala. Nang makita ang eksenang ito, kinilig si Chief Montgomery. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Sa pagturo pa lang sa langit, na-shutdown na ang satellite image. With a face that solemn and full of doubts, tinitigan niya si Chandler na mukhang seryoso rin. Tinanong niya, Pavilion Master, ano ito? Binawi ni Chandler ang kanyang tingin at nakakunot ang noo habang bumantong hininga, sinabing, ito ang hadlang sa pagiging araw na maaaring ihiwalay ang lahat ng manunuri. Siya ang hari ng ikapitong sona. Nang inig si Chief Montgomery mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang hari ng ikapitong sona. Talagang umiral ang taong ito. Si Chief Montgomery ay hindi kailanman nakaramdam ng sobrang pagkabalisa noon.
Halos hindi siya makapaniwala na nakita niya sa sarili niyang mga mata ang hari ng mga disipulo ng ikaptong sona. Sa madaling salita, ang taong iyon ay ang ipinagbabawal na pag-iral. Sumimangot si Chandler at sinabi kay Chief Montgomery, ang bagay na ito ay lumampas sa jurisdiction ng aming dibisyon. Kailangan kong makipag-ugnayan kaagad sa iba pang 4 na Pavilion Master at hingin ang kanilang mga opinyon. Tumanggaw si Chief Montgomery at tumugon, naiintindihan ko. Tumalikod si Chandler at mabilis na lumabas ng opisinang ito kasama si Chief Montgomery na nakasunod sa likuran. Sumakay ang dalawa sa isa sa mga elevator na nakalaan sa gusaling ito at bumaba. Sa Dunley Manor, inalis ni Fulton ang kanyang tingin at tumingin sa durog na pilak na Sword of Kingship sa kalangitan. Bakas sa mga mata niya ang panghihinayang habang nakatitig kay Spencer na nagngangalit. Sabi niya, kung handa kang talikuran ang iyong pagkahari, may iligtas ko ang iyong buhay. Gayunpaman, babawiin ko ang pinagmulan ng iyong paghahari. Si Spencer ay nasa isang estado ng galit sa sandaling ito. Ang kanyang itim na buhok ay gusot, ang kanyang mga mata ay parang 2 silver lamp, at ang pilak na tatak ng ahas sa pagitan ng kanyang mga kilay ay napakaliwanag. Nagngangalit siya sa lakas ng Manic Sword. Ang kanyang katauhan ay napapaligiran ng maliliit na pilak na espada na lumulutang sa hangin. Sa itaas ng langit, ang malaking lightsaber na binubuo ng libu-libong pilak na longsword ay bumasag kina Fennel at Fulton kasunod ng galit na dagandong mula kay Spencer. Slay! Napasimangot si Fennel at hinawakan ng mahigpit ang pulang dragon halberd sa kamay niya. Tulad ng isang cheetah na malapit ng tumakas, tinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa at naghanda upang ilunsad. Gayunpaman, sa tabi niya, ang mga mata ni Fulton ay nanlamig. Sabi niya, para sa mga tao ng Hampton, magagawa ko lang ito sa inyo. Pagkatapos sabihin iyon, kumislap ang mga mata ni Fulton, nag-iwan ng itim na after image sa lugar kung nasaan siya. In a split second, nakatayo na si Fulton sa harap ni Spencer. Gamit ang isang paputok na suntok na nagdadala ng lakas ng Thunderbolt, binasag niya ang kalasag ng enerhiya ng espada na nabuo sa paligid ng katawan ni Spencer. Kabanata 1839. Basag. Nang bumangga ang kamao ni Fulton sa Sword Energy Shield ni Spencer, agad na nabasag ang kalasag. Ang nagngangalit na enerhiya ay palm unit sa kawalan at ang nakakatakot na presyo ay sumabog sa lahat ng direksyon. Bang! Hindi nawala ang malakas na puwersa ni Fulton mula sa suntok. Agad na natamba ang buong katawan ni Spencer sa malakas na suntok ni Fulton. Bumagsak siya at bumagsak sa lupa na parang bola ng pilak na liwanag. Dumagundong. Isang malaking hukay na mahigit 10 metro ang lapad na lumitaw sa lupa. Sa loob ng mahigit 10 metro, ang lupain ay naging pinaso na lupa kung saan ang lahat ng damo ay nasunog. Direktang bumasag ang suntok ni Fulton sa Kingship Energy Field ni Spencer. Ito ang kanilang pagkakaiba sa lakas. Ang malaking lightsaber na nasa langit ay agad ding nawasak at gumuho. Ang espada ng paghahari ay nawala sa isang iglap, kumupas sa wala. Tumayo si Fennel at nakasimangot. Nang makita ang eksenang ito, isang flash ng kawalan ng kakayahan ang lumitaw sa kanyang mukha bago niya binawi ang pulang dragon halberd. Kasabay nito, si Spencer ay natatakpan ng mga sugat at pasa. Ang mga iyon ay mga sugat na dulot ng suntok ni Fulton at ang backlash mula sa kanyang sword energy. Ang mga damit sa katawan ni Spencer ay napunit at naging abo. Nakadilat ang kanyang mga mata, tumingin siya sa asol na langit at sa mga puting ulap. Nakita niya ang ilang nalaglag na mga dahon na sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Natalo siya. Ito ba ang lakas ng hari ng disipulo ng ikaptong sona? Ito ba ang kapangyarihan ng suntok mula sa isang hindi natatalo na alamat? Humalaklak si Spencer. Siya ay nabalisa tungkol sa pagkawala ngunit napakasaya rin. Kung lumaban siya gamit ang kapangyarihang natamo mula sa Rampage, marahil ay napatay niya si Fennel ngayon. Gayunpaman, ang presyo ay ang pagkasira ng Hampton. Nakita ni Spencer ang determinadong mukha na makikita sa kanyang mga mata, laging seryoso at malamig. Spencer Dunley, ayon sa utos ng Panginoon, ang pinagmumulan ng iyong kapangyarihan sa paghahari ay babawiin, malamig na sabi ni Fulton. Tumawa si Spencer, marahas na umubo ng ilang subo ng dugo, at sinabing, Fulton Hash, kung hindi ako nagkakamali, ang pinagmumulan ng aking pagkahari ay para sa kanya,
Tama ba? Bahagyang kumaibot ang malamig na mga mata ni Fulton na parang kutsilyo. Sabi niya, may mga bagay na hindi ka autorisadong malaman. Bagamat nawalan ka ng pinagmulan ng paghahari, hindi ka mamamatay. Ang kabayaran sa iyo ng Panginoon ay ang asensya ng buhay, na maaaring mapanatili ang iyong sigla sa loob ng 10 taon. Pagkatapos nito, inihagis ni Fulton ang isang test tube na puno ng pulang likido. Bumagsak ito mula sa himpapawid at tahimik na dumapo sa tabi ng ulo ni Spencer. Sinulyapan ni Spencer ang test tube na may pulang likido at malungkot na tumawa habang sinasabi, sa malungkot na landas ng pagiging araw, sa wakas ay narating ko na ang hakbang na ito. Hindi sumagot si Fulton ngunit tahimik na tumingin kay Spencer, naghihintay na matapos itong magsalita. Tanong ni Spencer na may malungkot na ngiti, kailan mo ba ako ginawang target? Sumagot si Fulton, walang makakaalam ng mga plano ng Panginoon. Nakasangla ka lang. Bagamat nagkaroon ng kaunting paglihis, ito ang iyong kapalaran at naghihintay sa atin. Natahimik si Spencer habang nakatingin sa asol na langit at puting ulap. Pagkaraan ng mahabang panahon, tinanong niya, siya ba ang napili? Tumanggaw si Fulton at sumagot, oo. Naiintindihan naman ni Spencer. Biglang, tila marami siyang naisip. Aniya, nauubos na ang oras. Sana lumaki siya agad. Siya ay lumalaki, sagot ni Fulton. Pagkatapos, inabot niya ang isang kamay, gumawa ng isang grabang motion sa pagitan ng mga kilay ni Spencer, at sinabing, masakit, ngunit dapat mong tiisin. Hindi nagsalita si Spencer bagkos ay pumikit at ngumiti. Kabanata 1840. Sa sumunod na segundo, umalangaw-ngaw ang isang malungkot na alulong sa buong Donley Manor. Ang figurang iyon ay umaatungal na parang isang desperado na tao. Sa napakalaking nasusunog na hukay na mahigit 10 metro, isang nakabulag na kulay pilak na masa ng liwanag ang kumikinang sa loob ng isang buong minuto bago nawala. Pagkatapos, hinawakan ni Fulton ang isang bilog na bowl ang kristal gamit ang kanyang mga daliri. Sa loob ng bola ay isang 3D geometrical crystal cage na nakakulong sa isang silver snake na patuloy na gumagalaw pabalik-balik. Salamat, sabi ni Fulton. Sa pag-alis niya sa nasuyong hukay, sinulyapan niya si Sterling Donley na biglang sumulpat sa di kalayuan. Napatingin si Sterling kay Spencer na nawalan ng malay sa hukay at sumilay sa kanyang mga mata ang isang kurap ng kawalan. Sinabi niya kay Fulton, nagsimula na ba ang plano? Tumanggaw si Fulton at sumagot, nagsimula na ito, mas maaga kaysa sa hinulaang Panginoon. Natahimik si Sterling habang sumenyas siya ng isang tao na bawiin si Spencer. Tumalikod si Fulton at naghanda na umalis sa Donley Manor. Nang madaanan niya si Fennel, sinulyapan niya ito at sinabing, sinabi lang sa iyo ng Panginoon na turuan ka ng kaunting leksyon sa pamilya Donley. Hindi kanya hiniling na gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Nasa likod niya ang pulang halberd ni Fennel. Nagkibit balikat siya at sinabing, ang kamatayan ng aking kapatid na babae ay hindi maaaring ipaghiganti. Hindi nagkomento si Fulton ngunit umalis na nakaharap kay Fennel ang kanyang kahangahangang likod. Sumulyap si Fennel kay Sterling, na nakatingin sa kanya na puno ng galit at puot ang mukha. He said nonchalantly with his hands behind his neck, Sterling Donley, don't look at me that way. Ang sama ng loob ko sa pamilya Donley ay naresolba sa ngayon. With that said, tumalikod na si Fennel at umalis na rin. Tumingin si Sterling sa 2 taong umalis, pagkatapos ay sasira silang Donley Manor. Malalim na puot ang bumalot sa kanyang puso. Nang lumingon siya at tumingin na sana kay Spencer, biglang lumitaw sa likuran niya ang 3 figure na nakasuot ng itim na robe na may tatak na triangular pattern sa kanilang dibdib. Sterling Donley, utos mula sa kaliwang deputy commander ng Nonagon. Nagulat si Sterling nang marinig niya ang mga salita at mabilis na sinabi, tatanggapin ko ang order. Ang lalaking nasa gitna ng grupo ay naglabas ng isang itim na bakal na token na may tatak ng pattern ng malaking dipper mula sa kanyang damit at sinabi. Ang kaliwang deputy commander ay may mensahe para kay Patriarch Donley. Mabilis na tumugon si Sterling, pakituloy. Kung gusto ng pamilyang Donley na mabuhay, mas mabuting putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Clark at isumite kay Nonagon. Gagawin ni Nonagon ang lahat para protektahan ang pamilya Donley. Iniisip ko kung ano ang iniisip ni Patriarch Donley tungkol dito. Tanong ng lalaking nakasuot ng itim. Nagulat si Sterling.
Matapos ang mahabang katahimikan, ngumiti siya at sumagot, Lord Enforcer, ang aking pamilya Donley ay dumanas lamang ng sakuna. Tulad ng nakikita mo, kailangan pa rin ako ng pamilya Donley para harapin ang mga resulta. Bakit hindi mo hintayin na matapos kong ayusin ang lahat bago ko ibigay ang sagot ko sa kaliwang Deputy Commander? Ngumiti ang lalaking nakaitim na damit at sinabing, hindi mahalaga. Sinabi ng kaliwang Deputy Commander na maaaring maglaan ng oras upang simulan ito. Hanggat sumasang-ayon kang magsumite kay Nonagon at sa kaliwang Deputy Commander, si Charbury ay palaging kabilang sa pamilya Donley. Sa loob ng 6 na buwan, kapag naalis na ang paghihigpit sa ika-5 zone, makakatanggap ng pamilya Donley ng pwesto para makapasok. Sa oras na iyon, hindi magiging imposible para sa pamilya Donley na makagawa ng isa pang hari ng mga disipulo. Panipi. Nang marinig ito, kumikilos ang puso ni Sterling habang kinakabahan siyang nagtanong, pumayag ba rito ang kaliwang Deputy Commander? Ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, Patriarch Donley, napakagandang palampasin ang pagkakataong ito. Sana pag-isipan mo itong mabuti. Sa sinabi nito, nawala sa isang iglap ang 3 nakaitim na damit at umalis sa Donley Manor. Pamwesto si Sterling na may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Kung ang pamilya Donley ay gumawa ng isa pang hari ng mga disipulo. Nang si Philip ay nasa suite ng hotel, naramdaman niya ang talamak na pagbabago-bago ng enerhiya. Nang sa wakas ay nakabawi na siya, itinulak na ni Fennel ang pinto at pumasok. Umupo siya sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at natatawang sinabing, Kuya, hindi mo ba ako batiin? Kabanata 1841. Lumingon si Philip, inilibot ang kanyang mga mata kay Fennel, at nagtanong, ano ang ginawa mo sa pamilya Donley? Nagkibit-balikat si Fennel habang ibinuhos ang sarili sa isang baso ng alak at sinabing, wala lang, binaba ko lang si Spencer Donley. Kumunot ang noo ni Philip at nagtanong, ibinaba mo siya. Tumanggaw si Fennel bago muling umiling. Hindi lang ako. Ito ang Diyos ng labanan sa panig ng iyong ama. Fulton Hash. Nakakunot ang noo na tanong ni Philip, bakit siya nandito? Sinabi ni Fennel, upang linisin ang kalat. Pinag-isipan ito ni Philip at hindi pinag-isipan ang isyo. Iniba niya ang paksa at nagtanong, ngayon lang ba ang nakakatakot na nagagalit na enerhiya dahil sa inyo ni Spencer? Ano ang 2 higanteng espada sa langit? Nag-isip sandali si Fennel, pinitik ang kanyang mga daliri, at nagtanong, gusto mo bang malaman? Tumanggaw si Philip at sinabing, sabihin mo sa akin dali. Ano ito? Saglit na nag-isip si Fennel at nagpaliwanag, sa madaling salita, tinatawag silang mga Swords of Kingship. Ang mga ito ay mga espesyal na larangan ng enerhiya na nabuo ng mga hari ng mga disipulo gamit ang kanilang sariling kapangyarihan, na tinatawag ding Swords of Damocles. Sila ay mga simbolo ng ating pagkakakilanlan at lakas. Kung mas nabugbog ang espada, mas maraming kapangyarihan ang magagamit ng hari ng mga alagad. Kasabay nito, tumakbo din ito na ang araw ng mga alagad ay nasa bingit ng isang posibleng magalit. Kapag nangyari iyon, babagsak ang Sword of Kingship, papatayin ang hari ng mga disipulo habang sinisira ang lahat sa paligid. Ito ang 2 talom na espada ng kapangyarihang hawak ng mga hari ng mga alagad. Pinag-aaralan na ni Nonagon ang paraan upang malabanan ang sitwasyong ito ngunit walang resulta. Kumunot ang noo ni Philip at naramdaman niyang mahirap tanggapin ang bagong impormasyong ito. Sa pagitan mo ni Spencer, sino ang nanalo? Tanong ni Philip. Nawalan siya ng pinagmulan ng pagiging araw at naging isang ordinaryong tao, mahinang sabi ni Fennel. Ang pinagmulan ng paghahari, ano iyon? Tanong ni Philip. Inisip ito ng Harris at sumagot, lahat ng mga hari ng mga alagad ay ang mga pinili. Upang maging isang hari ng mga alagad, ang isa ay dapat magkaroon ng isang espesyal na kakayahan at kilalanin din ng ilang espesyal na kapangyarihan sa likod ng pinto. Ang pinagmulan ng paghahari ay ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan ng hari ng mga alagad. Kung walang pinagmumulan ng hari, ang hari ay hindi naiiba sa isang normal na tao. Nakakunot ang noo ni Philip habang huminga ng malalim at hindi nagsasalita ng ilang sandali. Tila nabasa ni Fennel ang emosyon ni Philip at sinabing, sa katunayan, ang mundong ito ay hindi tulad ng nakikita mo. Maraming bagay na hindi ko maipaliwanag sa iyo ng detalyado ngayon. Para sa kanilang konsepto na lampas sa mundong alam mo,
kailangan mong tanggapin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Alam din ni Fennel na natutunaw ni Philip ang kanyang mga salita, kaya tahimik siyang umupo nang hindi siya iniistorbo. Pagkaraan ng mahabang panahon, tanong ni Philip, kailan mo ba ako sisimulang turuan na ipakita ang aking potensyal at ang mga patakaran para sa pagkontrol sa bagay? Tumingin si Fennel kay Philip at nag-isip sandali habang sinabing, plano kong tingnan ang iyong potensyal ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo hindi angkop. Bumalik muna tayo sa Upper Creek. Kailangan kong maghanap ng ilang tao para maghanda ng ilang bagay. Tumango si Philip bilang pagsang-ayon habang nagtanong, by the way, any updates about my sister? Umiling si Fennel at sumagot, hindi pa. Ang lakas sa likod ng iyong kapatid na babae ay medyo mahirap. Hindi lang natin ito makikita sa secular na pananaw. May kinalaman ba ito kay Nonagon? Tanong ni Philip. Tumango si Fennel, sumando sa sofa, at sinabing, the results of my current investigation show that Nonagon must be the one operating behind the scenes. At saka, baka may kaugnayan din sa nanay mo ang kaso ng ate mo. Nanay ko. Naguguluhan si Philip. Bumantong hininga si Fennel at sinabing, hindi mo ba sinabi noong huling beses na may iniwan ang ate mo para sa anak mo? Dapat kang bumalik at tingnan ito. Baka may mga pahiwatig. Noon lang naalala ni Philip na umalis si Hannah nang walang palm ay sinabi nitong may iniwan siya para kay Mila. Hindi niya ito masyadong iniisip noong mga oras na iyon. Dapat nasa Mila pa rin ang regalo. Nang walang karagdagang pagkaantala, sina Philip at Fennel ay bumalik sa Upper Creek. Kabanata 1842. Agad siyang pumunta sa ospital para bisitahin si Anne. Nakalabas na siya sa panganib at nasa mabuting kalagayan. After that, bumalik na siya sa hotel. Sa sala, nakita niya si Win na nakaupo kasama sina Martha at Charles. Nang makita ang pagbabalik ni Philip, mabilis na nagtanong si Win, paano na? Nahuli mo ba ang salarin? Tumango si Philip at sumagot, nahuli na sila. Makakasiguro ka. Nakahinga ng maluwag si Win pero sinisi niya ang sarili niya. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nasaktan si Anne. Marahang tinapik ni Philip ang balikat ni Win at sinabing, huwag mong sisihin ang sarili mo, hindi mo kasalanan. Lahat ay inalagaan. Nakalabas na si Anne sa panganib. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa sandaling ito, si Martha, na nakaupo sa gilid, ay ngumuso at sinabing may paghamak, kung sasabihin ko, mas mabuting patay na ang sinumpaang babaeng iyon. Noon, naglakas loob pa siyang sigawan ako. Ba, nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Nilinggan niya ang kanyang ulo, malamig na tinitigan si Martha, at sinabing, hindi mo ba iniisip ang iyong mga salita ay napakasama? Nang marinig ni Martha na naglakas loob na kausapin siya ni Felipe, agad siyang nagalit at nagmura, Philip, ano ang ibig mong sabihin? Tinatrito mo ba ako bilang isang matandang babae na nakaupo sa isang wheelchair at hindi mo ba ako nakikita bilang iyong biyenan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi dahil sa katotohanan na si Winnie ay nagdadalang tao sa pangalawang anak at gumaling ka ng kaunti, hindi ako magpapakita ng isang onsa ng kagandahang loob sa isang talunan na tulad mo kahit na ano. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay, tumalikod, at naglakad papunta kay Martha. Nanginginig sa takot si Martha sa tagpong ito. Lalo na nang makita niya ang malalamig na mga mata ni Philip na nakatingin sa kanya, namuo ang takot sa kanyang puso. Gayunpaman, dahil nasa paligid sina Win at Charles, hindi niya kailangang matakot kay Philip. Umirap si Martha at mabangis na sinabi, ano? Naglakas loob ka bang saktan ako sa harap ng anak ko? Smack! Pagkasabi niya noon, itinaas ni Philip ang kamay niya at sinampal si Martha habang sinasaway, I've enough of you. Huwag mo akong pilitin na gawin sa'yo ang hindi ko dapat gawin. Napatras si Charles sa sampal na ito at hindi nang ahas gumawa ng ingay. Sumimangot din si Win at sinabi kay Martha, Ma, pwede bang itigil mo na yung pagiging unreasonable mo? Nang marinig ito, agad na umiyak si Martha at sinabing, Bueno, sinaktan lang ako ng aking manggam ngunit sa halip ay sinisisi ako ng aking anak na babae. Hindi ko na kayang manatili pa sa pamilyang ito. Sa sinabi nito, sinigawan ni Martha si Charles na itulak siya palabas ng suite. Pagkaalis nila, hinawakan ni Win ang kamay ni Philip at sinabing, I'm sorry. Hindi ko rin maisip ang nanay ko.
Huminga ng malalim si Philip at sinabing, bukas, kukuha ako ng magbabalik sa kanila. Si Martin Johnston ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa Riverdale sa ngayon. Tumanggo si Win bilang pagsang-ayon. Sa gabi, ang matayog na matulis na gusali ng Nonagon ay binantayan ng husto. Ito ay malapit na napapaligiran ng mga magaling na pagtatanggol at mga grupo ng labanan. Tulad ng isang mataas na haligi sa dilim, ang gusali ay nakatayo sa ilalim ng mabituing gabi. Malapit sa gusali, patuloy na nagpapatrolya ang mga umaaligid na helicopter. Sa sandaling ito, huminto ang isang green armored jeep sa harap ng gusali. Magkasunod na bumaba ng sasakyan sina Chandler Curtis at Chief Montgomery. Matapos maberipika ang kanilang pagkakakilanlan, dumaan sila sa 16 na guarded door at nakarating sa gitnang bahagi ng gusali. Sa sandaling ito, 4 na lalaki at babae na may iba't ibang edad ang nakaupo sa Central Conference Room na nilagyan ng moderno at high-tech na mga pasilidad. Ang bawat tao ay nagtataglay ng aura ng isang nakatataas na nilalang. Pagpasok ni Chandler, nagtipon-tipon ang 5 Pavilion Masters ng Nonagon. Kabanata 1843. Nang makapasok si Chandler, magalang na tumayo si Punong Montgomery sa kanyang likuran, hindi nang ahas na magsalita. Maaaring may mataas na posisyon siya sa Central Combat Division, pero heto, subordinate lang siya. Lalo na kapag kaharap ang 5 master ng pavilion na ito, isa lang siyang ordinaryong tao na hindi dapat banggitin. Umupo si Chandler at sinabing, naniniwala akong alam na ang lahat, kaya diretso na tayo sa punto. Chandler, para magpatawag ka ng meeting kasama ang 5 pavilion sa sobrang pagmamadali, ganoon ba talaga kahirap ang kingship incident sa Hampton? Ang nagsalita ay isang babae na nasa edad 40 o 50s. Siya ay may manipis na mukha at walang malasakit na mga mata na nagpapakita ng higit na kahusayan, tulad ng isang mataas na pari sa isang simbahan. Nakasuot siya ng purple na robe na may bird na pattern ng griffon na umaakyat sa ibabaw ng apoy. Sa likod niya, may magalang na nakatayong isang lalaki na nakasuot ng purple na damit. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi ang master ng Griffon Pavilion, si Dahlia Una. Hawak niya ang karangalan na titulo ng Envoy Una, sa Nonagon. Ang nangyari sa kapatid ni Fennel noon ay dulot ng direktiba na inilabas ni Envoy Una. Sinabi niya na ang kapatid ni Fennel ay ang kaaway ng mga disipulo at isang kasalanan sa dugo. Kaya naman, naglabas siya ng utos na bitag kasama siya ng isang grupo ng mga kapwa explorer sa hindi pa natutuklasang madilim na lugar sa likod ng pinto. Ito ay makikita sa kapatid na babae ni Fennel na nagtapos bilang isang sakripisyong tupa at namamatay sa larangan ng digmaan. Sinulyapan siya ni Chandler habang may bakas ng kalupitan na damaloy sa kanyang mga mata. Sinenyasan niya si Chief Montgomery na ipasok ang lahat ng data ng pagsubaybay sa computer. Pagkatapos, sinenyasan ni Chandler ang lahat na tingnan ang 3D na display sa conference table at sinabing, ito ang lahat ng data ng pagsubaybay sa kaganapan ng kingship power sa Hampton. Pavilion Master Una, ano sa tingin mo ang pangyayaring ito? Nakakunot ng malalim ang mahubog na kilay ni Dahlia habang nakatitig sa data monitoring report. Ang mga alon ng galit at pagpatay na hangarin ay lumitaw sa kanyang mukha habang seryosong sinabi niya, siya ay walang iba kundi isang defector ng Nonagon. Regalo na sa kanya na pinayagan namin siyang mabuhay hanggang ngayon. Dagdag pa ni Chandler, siya ang hari ng mga disipulo sa 5th Zone at siya rin ang pinaka-promising na kandidato na makapasok sa 6th Zone. Pavilion Master Una, hindi ko pa naiisip kung saan nanggaling ang blood sin na binanggit mo noon. Nang marinig ni Chandler ang pagtatanong sa kanya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Dahlia. Bahagyang nanginginig ang gilid ng kanyang mga mata habang sinasabi, ito ang negosyo ng aking Griffon Pavilion. Ang Turtle Pavilion ay wala pang karapatang tanungin ito. Tama na, sa sandaling ito, isang malakas na ungol ang sumabad sa pag-uusap ng dalawa. Pavilion Master Curtis, totoo ba ang sinasabi mo tungkol sa pagpapakita ng hari ng mga disipulo sa ikapitong zona? Ang nagsasalita ay isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting bakal na baluti. Ang suot ng armor na ito ay may tatak ng isang umuungal na puting tigre sa dibdib. Naikuyom ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga kamaon na nakaangat sa kanyang baba. Nakaupo siya doon na parang bundok.
Ang kanyang mga mata na parang mga kampanang tanso ay nakakapagpapalpitate ng puso. Ang kanyang tansong balat ay kumikinang sa isang nakasisilaw na kinang, at ang kanyang mga nakaumbok na kalamnan ay nanginginig sa mga tao. Siya ang master ng Tiger Pavilion, si Zane Lowe. Siya ay labis na mahilig makipag-away. Minsan, lumaban siya sa ika-6 na sona ng mag-isa, nagbukas ng isang ligtas na lugar, at gumawa ng isang mahusay na tagumpay. Sa 5 Pavilion Masters, kinilala siya bilang may pinakamalakas na kapangyarihang panlaban. Siyempre, hindi kasama iyon ang master ng Dragon Pavilion na hindi pa nakakilos. Sumagot si Chandler, Pavilion Master Lowe, hindi ko na kailangang magbiro tungkol sa bagay na ito. Ito ang ulat ng pagsubaybay sa data ng enerhiya ng kaganapan ng kapangyarihan ng paghahari ng Hampton. Ang lakas ng ikatlong Sword of Kingship ay lumampas sa pagsubaybay ng aming Central Combat Division. Ayon sa on-site na pagsubaybay at paghahambing ng data, ang ikatlong araw ng mga disipulo na lumitaw ay walang iba kundi ang Diyos ng labanan na sumunod sa taong iyon noon, si Fulton Hash. Kabanata 1844. Sa pagbanggit ng pangalang ito, nagdilim ang mukha ng ilang tao habang hinihingal. Siya iyon. Namilog ang sulok ng mga mata ni Zane nang may damaloy na aura mula sa kanyang katawan. Si Fulton Hash ang kalaban niya sa buhay. Siya rin ang taong iginagalang niya ng lubos. Gayunpaman, pinili nila ang iba't ibang landas sa buhay. Bang! Hinampas ni Zane ang kanyang kamay sa conference table, tumayo, at seryosong sinabi, dahil siya ay nagpakita, ang 5 pavilion ay dapat tumayo. Ang Tiger Pavilion ang bahala sa kasong ito. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, sa wakas ay nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa pangunahing upuan ng conference table na hindi pa nagsasalita. Pavilion Master Lowe, huwag magmadali. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagsalita ay nakasuot ng mapusyaw na berdeng masikip na damit na may berdeng dragon na nakaberde sa kwelyo at cuffs. Sa likod ng robe ay mayroon ding berdeng dragon na pumailan lang sa mga ulap. Siya ay kabilang sa pinakamisteryosong pavilion sa 5, ang Dragon Pavilion. Pavilion Master Fitzgerald Hale. Ang Dragon Pavilion ay ang pinakamisteryoso at hindi maarak sa 5 pavilion ng Nonagon. Ang Pavilion Master Fitzgerald Hale ay isa ring pag-iral na hindi nakikita ng sinuman. Nang maitatag ang 5 pavilion, naroon na ang Pavilion Master ng Dragon Pavilion. Matapos ang napakaraming taon, mabibilang sa isang kamay ang dami ng beses na nagpakita sa kanya. Walang nakakaalam ng tunay niyang edad. Bukod dito, walang gaanong mga disipulo sa Dragon Pavilion, 24 lamang. Bagamat mayroon lamang 24, ang mga disipulong ito ng Dragon Pavilion ay nagtataglay ng explosive combat power. Bawat isa sa kanila ay may lakas na lumaban sa 10,000 katao. Ang pagkakaroon ng Dragon Pavilion ay upang mapanatili ang balanse sa likod ng pinto. Ang bawat isa sa 5 pavilion ay namamahala sa isang zone, ngunit ang Dragon Pavilion ay may sariling mga opisina at mga disipulo sa bawat zone. Ang kanilang kapangyarihan ay tumagos sa buong Nonagon. Walang pakialam ang mukha ni Fitzgerald, at walang makakabase sa kanya. Sinulyapan niya ang ulat ng data ng pagsubaybay na may nagbabagang mga mata habang nagtanong, inalis na ba ni Fulton ang pinagmulan ng pagkahari ni Spencer Donley? Tumanggo si Chandler at sumagot, hindi naman nag-asar si Spencer. Naglaho ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa paghahari. Naniniwala ako na ang pinagmulan ng pagiging hari sa kanyang katawan ay inalis na kay Fulton. Tumanggo si Fitzgerald, tumayo, at naglakad papunta sa malaking French window. Nakatayo siya sa likod ng kanyang mga kamay, ang kanyang mga daliri ay dahan-daang umiikot. Ang kanyang matatalinong mata ay tila tumatagos sa gabi. Tahimik niyang sinabi, gawa ng kamay ng taong iyon parang may binabalak na hindi niya alam. Yung lalaking yon, sa sandaling ito, sumimangot ang isang bata at magandang babae na nakasuot ng sex. Tinanong niya, sino ito? Nakasuot siya ng masikip na nagninangas na pulang damit. Parang balahibo ng phoenix. Siya ay coquettish, hot, at sexy. Sa kanyang hiyubog na anyo at maliit na baywang, kahit sinong lalaki ay mag-iisip tungkol sa kanya. Siya ang bagong master ng Phoenix Pavilion, si Susie Sharp. Siya ay 23 lamang. Siya ay tulad ng diyosa ng buong Nonagon at hinahangaan ng lahat ng mga alagad. Siya ay bata at maganda.
Maaaring bata pa siya, ngunit upang makaupo sa posisyon ng master ng Phoenix Pavilion, hindi mababawasan ang kanyang lakas. Itinuon ni Chandler ang kanyang atensyon at sinagot ang tanong ni Susie, Pavilion Master Sharp, narinig mo na ba ang alamat ng Forbidden Door? Pinagsalubong ni Susie ang kanyang mahubog na kilay bago napuno ng gulat ang kanyang mukha. Napabulalas siya, yung taong iyon. Tumanggaw si Chandler habang bumagsak ang kanyang mga mata sa Dragon Pavilion Master Fitzgerald Hale, na nakatalikod sa karamihan. Tanong niya, Pavilion Master Hale, sigurado ka bang gusto mong lumipat sa pagkakataong ito? Kabanata 1845. Nagningning ang mga mata ni Fitzgerald habang nakatitig sa lungsod na nababalot ng dilim. Aniya, maraming taon na kaming hindi nagkikita. Pupunta ako at makikipagkita sa dati kong kaibigan. Pagkasabi noon ay dumaan ang buong katauhan ni Fitzgerald sa salamin sa harapan niya. Ang piraso ng salamin na hindi man lang mabasa ng mga missiles na may mga alon. Sa sumunod na segundo, sa mga mata ng iba pang apat na Pavilion Master, nakita nila ang katawan ni Fitzgerald na sinuspinde ng daan-daang metro ang taas sa kalangitan. May mga batis ng berdeng ilaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at natapakan niya ang kawalan nang umalis siya sa paningin ng lahat. Puno ng pagtataka si Chandler habang bumulong-bulong, ang lakas ng Pavilion Master Hale ay umabot na sa bagong antas. Ang kanyang kontrol sa mga spatial na pagsusuri, pati na rin ang kanyang ginagawang mag-deconstruct at muling buuin ang bagay ay pumasok sa isang bagong kaharian. Ang iba pang tatlo ay nagpahayag din ng pag-aproba ng mga ekspresyon at nagtaka tungkol sa lakas ng Dragon Pavilion Master. Gaano siya kalakas? Nang handa nang umalis ang apat na master ng pavilion, dirdiretsong pumasok ang isang nakaitim na lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa harap ng kanyang tiyan, at may geometric na pattern ng isang gintong tatsulok sa dibdib ng kanyang itim na damit. Bahagyang niyuko niya ang kanyang ulo sa apat na Pavilion Master bago magalang na sinabi, "Apat na Pavilion Master, ang tagal na." Nang makita ang bagong dating na ito, nakikita ang apat na Pavilion Masters. Nagtanong si Chandler, Lord Shadow, may mga tagubilin ba ang Deputy Consul? Sinabi ng lalaking nakaitim na damit, sinabi sa akin ng Deputy Consul na nagpasa ng mensahe sa apat na Pavilion Masters. Ang pagkakaroon ng 5 pavilion ay upang mapanatili ang seguridad ng Nonagon at patatagin ang mga puwersa at mga espesyal na kapangyarihan sa likod ng pinto. At saka, ang pavilion ay dapat ding panatilihin ang ilan sa mga secular na balangkas at kasunduan. Ang nagaganap na kapangyarihan sa Hampton ay lubhang nakaapekto sa secular na mundo at nagdala ng hindi problema sa Nonagon. Sana ay makapagbigay ng solusyon ang mga Pavilion Master sa lalong madaling panahon. Napakunot noo si Zane Lowe nang marinig ang mga salitang iyon. Humakbang siya pasulong gamit ang kanyang figure na kasing tibay ng bundok at diretsyong tumayo sa harap ng lalaking nakaitim na damit. Malamig niyang sabi, hindi pa qualified ang Deputy Consul na ituro ang 5 pavilion. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na ang 5 pavilion ay may sariling paraan ng paghawak sa kasong ito. Habang sinasabi iyon, isang mapang-akit na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at ang mga pader sa paligid ay nagsimulang pumutok dahil sa lakas ng enerhiya ni Zane. Nang makita ang eksenang ito, mabilis na humakbang si Chandler at nakangiting sinabi, Pavilion Master Lowe, huminahon ka. Kung tutusin, ito ang tagubilin ng Deputy Consul. Pagkatapos, sinabi ni Chandler sa lalaking nakaitim na damit, Lord Shadow, ang 5 pavilion ay gagawa ng plano para harapin ang bagay na ito. Gayunpaman, nagbago ang tono ng usapan. Idinagdag ni Chandler, ang 5 pavilion ay may ating code of conduct. Dahil ang insidente ng kingship power sa Hampton ay hindi nagdulot ng labis na epekto sa secular na mundo, ang 5 pavilion ay mananatiling mababa ang profile habang hinahawakan ang kasong ito. Nagtaas ng kilay ang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang mga gintong pupil ay kumikislap na may bahid ng liwanag. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig nang yumoko siya at sinabing, naiintindihan ko. Pagkasabi noon, lumabas ang nakaitim na lalaki sa conference room ng 5 pavilion. Boom! Nang makaalis ang kabilang partido, sinuntok ni Zane ang pader gamit ang kanyang kamao, na naging sanhi ng isang malakas na pagkakabit. Sumabog ang buong pader. Galit niyang sabi, damn that Cooper Berry. Kailan niya naging turn na mag-utos sa 5 pavilion?
Napabuntong hininga si Chandler at sinabing, Pavilion Master Lo, ang Lord Council ay natigil pa rin sa ikakapitong sona at hindi pa bumabalik. Sa kasalukuyan, siya ang namamahala sa Nonagon. Bagamat kayang kumilos ang 5 pavilion nang hindi nakikinig sa utos ni Deputy Consul Berry, dahil nasa iisang bubong kaming lahat, mabuti pa rin na gumawa ng konsesyon. Malamig na ngumuso si Zane, kumaway ng kamay, at lumabas ng conference room. Kasunod nito ay umalis na rin si Dahlia una ng mahihina. Sa kabilang banda, ngumiti si Susie Sharp at tinanong si Chandler, Pavilion Master, nasaan si Feneley ngayon? Lumingon si Chandler at tumingin kay Susie na matamis na nakangiti, nagtatanong, hanapin mo ba siya? With an innocent and lively smile on her face, Susie nodded and said, noon, umalis siya ng walang paalam. Hindi pa niya ako binibigyan ng paliwanag. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumanggaw si Chandler at sinabing, huwag mong sabihin kahit kaninong sinabi ko ito ngunit nasa Upper Creek siya. Nang marinig ito ni Susie, inakbayan niya ang leeg ni Chandler at sinabing, Lolo Curtis, the best ka. Ipagluluto ko ang paborito mong ulam pagbalik ko. Siya nga pala, kamakailan lang ay nagsalita ang biyenan ko tungkol sa iyo. Masayang tumawa si Chandler. Kabanata 1846, bumalik sa Upper Creek. Kinabukasan, sa wakas ay nakuha ni Philip ang pambihirang pagkakataon na isama si Win para mamasyal. Pagbalik nila sa hotel, biglang humandar ang 2 green jeep mula sa gilid ng kalsada. Ang mga jeep ay mukhang ordinaryo ngunit si Philip ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig mula sa kanila. Hindi kailanman mali ang pang-anim na pandaman ni Philip. Nandito sila para pumili ng away. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Hinarang ng 2 jeep ang kalye dahilan para patuloy na bumusina ang sasakyan sa likod ngunit hindi lang nila ito pinansin. Inalalayan ni Win ang malaki niyang tiyan at nagtago sa likod ni Philip. Medyo nag-aalala siyang tumingin kay Philip at nagtanong, ano ang nangyayari? Umiling si Philip at sinabing, hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Maya-maya, bumukas ang mga pinto ng mga jeep at bumaba ang ilang lalaking naka-uniforme at naka-helmet. Mukha silang seryoso at may dalang pagpatay sa layunin. Ang hitsura nila ay naging dahilan upang ang may-ari ng kotse na bumubusina at sumisigaw sa likuran nila ay agad na tumabi. Banal na si *T. Miyembro sila ng combat squad. Bukod dito, sa pagtingin sa ranggo sa kanilang mga balikat, hindi sila humawak ng mababang posisyon. Ang pinakamataas na ranggo sa kanila ay talagang isang junior commander. Ang mga taong ito ay tila mataas ang loob na may matatalim na tingin sa kanilang mga mata. Sa unang tingin, para silang mga elite na dumaan sa mahigpit na pagsasanay sa larangan ng digmaan. Siguradong hindi sila maikukumpara sa maliliit na fries na nakita ni Philip noong nakaraan. Inayos ng pinuno ang kanyang berdeng uniforme ng militar, tumayo sa ibaba ng hagdan ng hotel, at itinaas ang kanyang kilay upang tingnan si Philip ng may matalas na mga mata. Malamig niyang tanong, ikaw ba si Philip Clark? Ito ay masama. Sa kabila ng ganoong sitwasyon, humakbang si Win at tumayo sa harap ni Philip. Malamig siyang tumingin sa kabilang partido at nagtanong. Sino ka? Naka-tenterhook din si Win. Miyembro sila ng combat squad. Bakit nila hahanapin si Philip? Ang pinuno na may matigas at malamig na mukha ay sumulyap kay Win sa masamang paraan. Patuloy niyang tinanong si Philip, tinatanong kita kung ikaw si Philip Clark. Ang kanyang mukha ay tila manipis na parang isang matalas na espada habang siya ay nakatayong patayo sa lugar. Ang aura na ipinalabas niya ay walang nang ahas na lumapit sa kanya. Naunawaan ni Philip sa isang sulyap. Ang isang taong tulad nito ay tiyak na may kakilakilabot at kamangha-manghang explosive power na nakatago sa loob niya. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay nagdala ng isang nagngangalit na invincible aura sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Hinayla ni Philip si Win sa likod niya. Sa mga mata na puno ng nakakakilabot na panginginig, sinabi niya, ako si Philip Clark. Sino ka? Dalhin mo siya. Diretsyong sabi ng lalaking may payat na mukha at may hangin ng kamahalan. Sino ang nangahas na kunin ang asawa ko? Agad na naglipad sa galit si Win. Inalalayan ang malaki niyang tiyan, pinagsalubong niya ang mahubog niyang kilay at malamig na tinitigan ang kabilang partido. Kabanata 1847. Bihira lang bumalik si Philip.
Ilang araw pa lang siyang nakabalik at hindi pa sila nag-e-enjoy sa kanilang pagsasama. Ngayon, ang mga taong ito ay malapit nang kunin ang kanyang asawa. Paanong hindi magagalit si Win? Biglang kumislap ang mga mata ni Philip sa malamig na liwanag. Hindi siya kumilos ng walang ingat bagkus ay nagtanong siya ng walang pakialam, saang unit ka galing? Anong karapatan o dahilan ang mayroon ka para kunin ako? Bakas ang lamig at pagkain sa mga mata ng lalaking payat ang mukha. Inilabas niya ang kanyang ID at inihagis kay Philip. Internal Combat Division Investigation Bureau. Mataimtim niyang sabi. Tiningnan ni Philip ang ID ng kabilang partido. Sure enough, siya ay isang junior commander. Pagkatapos, bigla niyang itinapon ang ID ng kabilang partido sa basurahan sa tabing kalsada. Pasensya na, hindi ko alam ang unit na ito. Kung wala na, ipapaakyat ko na ang asawa ko sa taas, sabi ni Philip na nanonood. Ang kanyang ginawang pagtatapon ng ID ay sobrang bastos. Sinadya niyang pukawin ang kabilang partido at tinatapakan ang pag-aayos. Napakunot noon ang lalaking payat habang kumikislap ang mga mata nito. Sinulyapan niya ang ID na itinapon sa basurahan at sumili ang mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang lalaking ito na may pangalang Philip Clark ay napakayabang. No wonder sinabihan siya ng Supremo na personal na ibalik ang taong ito. Ang isa sa mga subordinate na nakatayo sa likod ng pinuno ay nakasuot din ng parehong berdeng uniforme. Nang makita niyang ginagalit ni Philip ang kanyang superior sa ganoong paraan, agad itong nagalit. Itinuro niya si Philip at umungol, "Ikaw, kunin mo kaagad ang ID ni Junior Commander Wise." Pagkasabi niyon, bumakas ang masamang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Parang papatayin niya si Philip basta tumanggi siya. Gayunpaman, patagang sumagot si Philip, "Huwag mo akong kausapin ng ganyan, hindi ko gusto. Tsaka tinatakot mo asawa ko." Ang taong huling nagsalita sa akin ng ganito. "Ano?" Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata at mabangis na tanong. Ang damo sa kanyang puntod ay 3 metro na ang taas. Biglang ngumiti si Philip ng mapanukso, na puno ng walang pidgel na pagmamataas ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, galit na galit ang lalaking nakauniforme. Sinasabi ba niya na nililigawan niya si kamatayan? Kaagad, ang lalaking nakauniforme ay galit na tumingin kay Philip at sumigaw, "Patay ka." With that said, he clenched his iron-like fist at sinuntok ang mukha ni Philip. Napasigaw si Win sa takot at sinubukang hilahin pabalik si Philip. Nanlamig ang gilid ng mga mata ni Philip nang sumabog ang isang marahas na aura mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamao ng kabilang partido. Boom! Isang muffled sound ang sumabog sa hangin. Nang makita ng binata na naka-uniformeng pang-combat na napakadaling mahawakan ng kabilang partido ang kanyang kamao, nagalit siya at sinubukan siyang sipin. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Philip ng pagkakataon. Nagbigay siya ng ilang puwersa at pinaikot 90 degrees ang kamao ng kabilang partido. Isang kalabog na tunog ang narinig. Kaagad pagkatapos, isang mahinang pag-ungol ang narinig mula sa lalaking naka-uniformeng pang-combat. Namutla ang kanyang mukha, at namumula ang kanyang mukha dahil sa sobrang sakit. "Pumunta ka sa impyerno." Gayunpaman, kahit nabalian na ng kalaban ang braso nito, naikuyong pa rin ng lalaking naka-combat uniform ang kabilang kamao. Sa lakas ng kulog, muli niyang sinuntok si Philip. Walang magawa si Philip kundi itaas ang paa at marahas na sipin ang lalaki sa tiyan. Bang! Parang cannonball, lumipad palabas ang lalaki at bumangga ng malakas sa isa sa mga jeep. Kabanata 1848, Boom! Nabasag agad ang mga salamin na bintana ng jeep. Sa isang mahinang ungol, ang lalaking nakauniforme ng panlaban ay bumagsak sa lupa, sa mukha ng apdo. Hinubad ni Philip ang kanyang pantalon ng walang pakialam at mapang-asar na sinabi, "Ang isang katulad mo ba ay karapat-dapat sa iyong uniforme sa labanan? Bumalik ka at magsanay ng ilang taon pa." Napakunot noo si Junior Commander Wise sa kanyang sinabi. Bakas ng kadiliman ang bumungad sa kanyang mga mata habang sinulyapan ang nasasakupan na matagal nang bumagsak sa lupa. Nabigo siyang bumangon. Malamig niyang sinabi sa apat na iba, "Ibaba mo siya at ilayo." Sa kanyang utos, ang natitirang apat na lalaki na nakauniforme ng labanan ay naglakad papunta kay Philip na may malungkot na mukha. Kinabahan si Win kaya gusto niyang tumawag ng pulis. Gayunpaman, ngumiti si Philip kay Win at sinabing, "Walang silbi.
Sa background ng kabilang partido, walang magagawa ang lokal na awtoridad. Pagkatapos noon, malamig niyang tiningnan si Junior Commander Wise at nagtanong, kahit na gusto mo akong ilayo, kailangan mo akong bigyan ng dahilan, di ba? Isang dahilan. Okay, tutuperin namin ang wish mo. Pinaghihinalaan namin na nakikipagsabuatan ka sa mga dayuhang puwersa at gusto mong dalhin para sa investigasyon. Sapat na bang dahilan iyon? Napakunot noo si Junior Commander Wise. Mga dayuhang puwersa. Natawa si Philip sa sobrang inis. Anong mga dayuhang puwersa? Ito ay ganap na walang batayan na paratang. Nananatili ang pangungutya sa mukha ni Philip habang nagtatanong, nasaan ang ebidensya mo na nakipagsabuatan ako sa mga dayuhang puwersa? At saka, sino ang nasa likod mo? Upang magkaroon ng ganoong paraan at magkaroon ng isang junior commander na kunin ako, sa tingin ko ang tao sa likod mo ay hindi ganoon kasimple. Ebidensya. Sa sandaling dalhin ka namin at magsagawa ng masusing pagsisiyasat, lahat ng ebidensya ay naruroon. Masyadong flat ang tono ni Junior Commander Wise habang sinabi niya, syempre, kung inosente ka, natural na pakakawalan ka namin. Ngumiti si Philip at nagtanong, Internal Combat Division Investigation Bureau, ha? Gusto kong malaman kung saang utos ng Supremo ka nabibilang. Ito ay isang level 5 classified unit. Wala kang karapatang alamin, sabi ni Junior Commander Wise. Maliban sa mabangis na ekspresyon ng mukha niya, wala nang iba pang maaninag. Dati, basta ipakita nila ang kanilang mga ID, kahit sino pa ang ibang partido o kung gaano kalaki ang background nila, masunurin silang sumama sa kanila. Gayunpaman, ang binata na nasa harapan nila ngayon ay malinaw na iba sa sino mang nakilala nila noong nakaraan. Paano kung hindi ako sumama sa'yo? Nagsimula ng damaloy ang panginginig sa mga mata ni Philip. Ang kabilang partido ay dapat na isang taong may malaking kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. Aling Supremo kaya ito? Nang marinig ni Junior Commander Wise ang mga salita ni Philip, tiningnan niya ang paghamak sa mukha ni Philip at sinabing, paano ka pa natatawa sa puntong ito? Kung ganoon, maaari ko ring sabihin sa iyo ang totoo. Ang taong laban sa iyo sa pagkakataong ito ay isang pag-iral na hindi mo kayang guluhin. Tulad ng iyong nahulaan ng tama, kami ay kaakibat ng isang Supremo. Kung alin naman, hindi mo na kailangang malaman. Bukod dito, kailangan kong paalalahanan ka na huwag maglagay ng maraming beses. Kung hindi, maaari kang mamatay sa lugar. Kahit na hindi ka natatakot sa kamatayan, dapat mong isipin ang iyong asawa at mga anak. Pagkasabi niya noon ay agad niyang nilagay ang mga kamay ng 4 na lalaking nakauniporme sa kanilang mga uniporme. Sa susunod na segundo, nakita ni Philip ang mga bahid ng may kantab na pilak na liwanag. Napakunot noo ni Philip nang makilala ang hawak nilang Desert Eagles. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi natatakot na lumikha ng isang malaking kaguluhan. Nanginginig sa takot si Wayne habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Philip. Phil, ano ang dapat nating gawin? Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata at sinabing may matamis na ngiti, huwag kang mag-alala, sasama ako sa kanila. Gusto ko talagang malaman kung sino ang nasa likod nila. Kabanata 1849. Napagtanto ni Wayne ang gagawin ni Philip. Ang macelan nitong maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay habang nag-aalala nitong sinabi, gusto mo ba talagang sumama sa kanila? Huwag kang mag-alala. Ang iyong asawa ay hindi isang taong maaaring makuha ni Tom, Dick, o Harry sa kalooban. Ngumiti ng malumanay si Philip at inabot si Wayne sa kanyang ilong. Dagdag pa niya, aayusin ko na may magpapadala kay mama at papa pabalik sa Riverdale ngayon. Mag-aayos din ako ng isang taong magpoprotekta sa iyo nang malapit dito. Nandito si Lydia para samahan ka sa lalong madaling panahon. Ako naman, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako. Umiling si Wayne habang namumula ang mga mata. Ayaw niyang umalis si Philip. Ngumiti si Philip, nakita ni yakap si Wayne, at bumulong sa kanyang tainga, kung hindi ako babalik sa loob ng 3 araw, maaari mong kontaken si George Thomas gamit ang Dragon Seal na ibinigay sa iyo ng tatay ko noong nakaraan. Alam niya ang gagawin. Nanginginig si Wayne habang kumikinang ang mga mata sa kakaiyak. Siya ay tumingin kay Philip na may malaking pag-aatubili. Nang makita ni Junior Commander Wise na magkayakap silang dalawa na parang walang ibang tao, agad na nagdilim ang kanyang mukha.
Ikanaway niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, alisin mo siya. Level 5 Classified Unit, Internal Combat Division Investigation Bureau. Sa mga pangalan pa lamang, malinaw na ang organisasyon sa likod ni Junior Commander West ay isang puwersa na maaaring magsimula alang. Nang mag-utos si Junior Commander Wise na kunin si Philip, dalawang lalaking nakauniporme ang lumapit at hinawakan ang mga braso ni Philip, sinusubukang hilahin siya papasok sa kotse. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Philip, marahas na itinulak sila, at sumigaw, magwala. Kaya kung maglakad mag-isa. Nang sabihin niya ito, ang aura na ipinalabas niya ay isang taong nakaranas ng buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan. Bakas din sa kanyang mga mata ang isang masakit na napatay ang layunin, at ang dalawang lalaking nakauniporme ay hindi maiwasang manginig. Sa eksenang ito, sumimangot si Junior Commander Wise at sinabing, hayaan mo siyang sumakay sa kotse. Dalawang hakbang ang ginawa ni Philip bago siya lumingon para tignan si Win na umiiyak ng pait. Sabi niya, huwag mo akong alalahanin. Alagaan ang sanggol. Papasok lang ako at tingin. Kung hindi nila ako bibigyan ng paliwanag, hindi ko sila hahayaang mag-isip na makawala. At that time, kahit nasubukan nila ang lahat para paalisin ako, hindi ako aalis. Hindi napigilan ni Win na matawa sa sinabi ni Philip. Sa mga oras na ito, nasa mood pa siyang makipagbiruan sa kanya. Pagkatapos, bakas sa mukha niya ang pag-aalala nang sabihin niyang, kahit anong mangyari, hihintayin kita. Pagkatapos noon, tumalikod si Philip at sumakay sa kotse, habang nakatayo sa tabi niya ang ilang lalaking nakauniporme, na nagbabantay sa kanya. Hanggat kabilang partido ay gumawa ng kaunting paggalaw, ibababa nila siya sa lugar. Iyon ang nakatagong order na kanilang natanggap. Umupo si Junior Commander Wise sa front passenger seat. Tumalikod siya at malamig na tumingin kay Philip bago sinabi sa driver. Magmaneho. Hindi nagtagal, humandar ang sasakyan at humandar sa mga lansangan ng Upper Creek. Napatingin si Win sa mga berdeng jeep na umaalingaw-ngaw at nakaramdam pa rin ng matinding pag-aalala, kaya agad niyang kinontak ang mga tauhan ni Victor Bell. Dito, umupo si Philip sa likod ng jeep at sinulyapan ang dalawang lalaking nakauniporme na nakaupo sa tabi niya. Itinakip niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, mukhang bastos at hindi natatakot sa kamatayan. May mapanuksong kislap sa kanyang mga mata, at nakangiti siyang nagtanong, dahil nasa sasakyan na ako, maaari mo bang sabihin sa akin ngayon kung anong uri ng institusyon ang Internal Combat Division Investigation Bureau? Si Junior Commander Wise, na nakaupo sa front passenger seat, ay same time na nagsabi, hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili sa kung anong uri tayo ng institusyon. Malaman mo pagdating mo. Ipinapayo ko sa iyo na isipin ang iyong ginawa. Sa sandaling makarating ka doon, maaari mong ipaliwanag ang lahat ng sabay-sabay at iligtas kami sa problema sa pagsasalita para sa iyo. Sa sinabi nito, tumalikod si Junior Commander Wise at nakangising sinabi, para ang isang tulad mo ay maaga ng Internal Combat Division Investigation Bureau, dapat wala kang silbi. Sa madaling salita, kapag nakapasok ka, huwag mo nang isipin na lumabas. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Philip. May bakas ng panlalamig sa kanyang ekspresyon nang sabihin niya, ano ang nagawa ko? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Bakit hindi mo ako pinapaalala? O bakit hindi mo nalang sasabihin sa akin kung ano ang nagawa ko? Sa puntong ito, hindi natakot si Philip at tinutuya pa ang kabilang partido. This time, gusto niyang tingnan mabuti ang mastermind behind the scenes. Dahil ang iilang miyembro ng combat squad na ito ay kaanib ng isang Supremo, ang isyo na kasangkot ay dapat na medyo seryoso. Kabanata 1850. Aling Supremo kaya ito? Hindi kaya ang dating Supremo na dating pinagsilbihan ni Monty Simmons? Matapos pag-isipan ito, hindi pa rin moari ni Philip, kaya sumuko na lang siya. Isang hakbang lang ang gagawin niya. Dahil gusto siyang kunin ng kabilang partido, hahayaan na lang niya. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Palaging may solusyon sa isang problema. Kung mas nakaka-relax siya, mas mahusay niyang makayanan ang iba pang hindi kilalang panganib sa hinaharap. Hindi na mababago ang ginawa mo. Ibabalik ka namin sa War Tribunal sa pagkakataong ito, sabi ni Junior Commander Wise. Pag-isipan itong mabuti at magsikap para sa pagpapaubaya. War Tribunal.
Bahagyang nagulat si Philip nang marinig niya ang pangalan ng institusyong ito. Ilang taon na niyang iniwan ang Dragon Warriors ngunit dinadala pa rin niya ang mga ito sa War Tribunal. Kailangan niyang sabihin na ang mga tao sa likod ng mga eksena ay may ilang kahanga-hangang taktika. Gayunpaman, hindi mukhang nababalisa o nag-aalala si Philip. Sa halip, tumingin siya kay Junior Commander Wise ng may interes. Ang taong ito ay nagiging masyadong mayabang at mayabang. Siya ay isang junior commander lamang. Si Philip ay nakatagpo ng maraming tulad ng mga tao sa nakaraan. Si Reed Williams ang kanyang guro. Sa pagharap sa mga taong ito, walang takot si Philip. Sa loob ng sasakyan, malamig ang pakikitungo ng mga lalaking nakauniporme kay Philip, hindi man lang siya pinapakita ng kabaitan. Kung tutusin, umaarte lang sila sa utos. Kung ano ang nakataya, wala silang ideya. Sila ay may tungkuling sumunod sa mga utos. Sa pagkakataong ito, biglang nagpreno ng husto ang jeep. Malamig na umungol si Junior Commander Wise. Anong nangyayari? Nanlaki ang mga mata ng driver habang nakatingin sa unahan. Sabay-sabay na napatingin sa kanila. Sa labasan ng Upper Creek, isang malaking grupo ng mga thug na nakaitim na suit ang nagtipon sa paligid. Isang dosenang itim na Mercedes-Benz ang nakapark din sa gilid ng kalsada. Nang makita ang eksenang ito, puno ng panginginig ang mukha ni Junior Commander Wise. Nilinggan niya si Philip na mukhang kalmado pa rin at nagtanong, mga tao mo ba iyan? Medyo nagulat din si Philip at sinabing may mahinang ngiti, siguro. Sumimangot si Junior Commander Wise, tumalikod, at itinulak ang pinto ng kotse. Isinuot niya ang helmet bago bumaba ng sasakyan. Bumaba ang dalawang lalaking nakauniporme mula sa jeep sa likuran nila. Tulad ng dalawang tagapag-alaga, tumayo sila sa tabi ni Junior Commander Wise, isa sa bawat panig. Pinoprotektahan nila siya sa lahat ng oras. Hanggat ang mga tao mula sa kabilang partido ay gumawa ng kaunting kilusan, direkta nilang ipapatupad ang kanilang pagtanggap na pumatay. Puno ng panginginig ang mukha ni Junior Commander Wise, at ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa nakakasilaw na malamig na liwanag. Tinitigan niya ang 12-12 ng mga thug na naka-black suit sa kanyang harapan at sinabing, kami ang Internal Combat Division Investigation Bureau. Kayong lahat, umalis na kayo. Kung hindi, ituturo namin na nakikipagsabuatan ka sa kaaway. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.